Tahimik na nakatayo ang lumang kahoy na krus sa gubat ng Colorado. Isang tahimik na patunay sa isang lugar kung saan lumampas ang pag-ibig sa hangganan ng pagkakaiba ng nilalang. Nakaluhod si Dr. Elisa Rivas, 32 taong gulang, sa tabi ng tanda nanginginig ang mga kamay. Hawak niya ang isang lumang kwelyo na gawa sa kayumangging balat. Gaspang na ang ibabaw dahil sa mahabang panahon ng tapat na serbisyo. Nanginginig ang boses ni Elisa habang pabulong siyang nagsalita sa bato. Halos hindi marinig ang kanyang mga salita. Naalala mo ba ang laging sinasabi ni Lola Isabela? Namumuo ang luha sa kanyang paningin habang hinahaplos ang inukit na mga salita. Minsan, anghel ang dumarating na may 4 na paa at basang ilong. Habang bumababa ang mga luha sa kanyang mukha, binasa niya ng malakas ang nakasulat. Nova at Koda, mag-ina, parehong bayani. Ang pag-ibig ay hindi kumukupas. 24 na taon na ang lumipas mula noong umagang iyon na nagbago ng kanyang buhay. Isang ina ang nagtiwala at iyon ang nagtulak sa batang si Elisa sa landas na hindi na niya iniwan. Parang pigil ang hininga ng kagubatan. Tila ba naaalala rin nito ang mga nangyari noon? Hawak ang kwelyo ni Koda sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Elisa ang bigat ng mga natupad na pangako at ng pag-ibig na hindi nalilimutan kahit ng kamatayan. Idinikit niya ang kwelyo sa kanyang puso. Mabigat ang mga alaala pero nagbibigay ng kapanatagan. Ngayon, bago tayo magpatuloy, mag-iwan ka ng komento at sabihin kung saan ka nanonood. Balik tayo 24 na taon na ang nakalilipas. Pumapasok ang mainit at gininto ang sinag ng araw sa kusina ni Lola Isabela habang ang 8 taong gulang na si Elisa Rivas ay hindi mapakali sa kanyang upuan, sabik na sabik. Dumating na rin sa wakas ang una niyang buong tag-araw sa kubo sa Roosevelt National Forest, isang maligayang pagtakas mula sa ingay at mga patakaran sa Denver. Kumikislot ang kanyang 2 tirintas habang nakaupo siya, nakatitig sa lola niyang nagbabaling ng mga pancake sa lumang kalan na gawa sa cast iron. Kalma ngunit matatag ang boses ni Lola Isabela. Anak, maganda ang kagubatang ito pero kailangan itong igalang. Dumaan ka lang sa mga nilinyahang daan. Naiintindihan mo ba? Tumango si Elisa ng masigla. Abala na ang isipan sa mga pakikipagsapalarang naghihintay sa labas ng kubo. Opo, Lola, pangako. Matiim siyang tiningnan ni Lola Isabela. Pinalaki niya ang 3 anak sa kubong ito, kaya kilala niya ang kinang ng pananabik sa mata ng apo. Sabi ng nanay mo, masyado ka pang bata para dito buong tag-araw. Lahat na lang ay inaalala niya, sabi ni Elisa, nakangiti habang nilalagyan ng mantikilya ang kanyang pancake. Sabi ni Daddy, handa na raw ako. Sabi niya, kasing edad mo rin siya nang una siyang mamasyal dito sa gubat. Tugon ni Isabela, sabay ngiti na parang may alam. Totoo naman. Pero anak, dagdag ni Isabela, hindi ibig sabihin ng tapang ay pagiging pabaya. Tumigil siya sandali, tumingin sa labas ng bintana patungo sa mga punong nasa malayo. Minsan, may mga nilalang na sugatan ang lumalapit para humingi ng tulong, patuloy niya sa mahinang tinig. May sariling paraan ang gubat sa pagsubok sa atin. Napalawak ang mga mata ni Elisa habang iniintindi ang sinabi ng lola. Ano pong klaseng hayop? Tanong ni Elisa, interesado. Iba-iba, sagot ni Isabela. May mga oso, usa, minsan pati lobo. Kadalasan, iniiwasan nila ang tao. Pero kung sila'y sugatan o nangangailangan, naputol ang kanyang boses, nalubog sa iniisip. Tapusin mo na ang agahan. Lumilipas ang oras, pagkatapos magligpit ng pinggan, agad lumabas si Elisa. Sinalubong siya ng malamig at sariwang hangin ng bundok habang binuksan niya ang screen door. Ang kubo ay nasa gitna ng isang maliit na clearing na papaligiran ng mga matatayog na pine at aspen na parang may ibinubulong sa hangin. Kabisa na ni Elisa ang bawat daan sa loob ng 1 milya mula sa kubo. Pinaglakwatsahan na niya ito noong mga nakaraang bisita.
Pero may kakaiba sa araw na ito. Hindi na lang siya panauhin ngayon, isa na siyang bahagi ng lugar na ito. Habang naglalakad siya sa daang likod ng kubo, may mga bagong bagay siyang napansin. Ang pagkapit ng hamog sa sapot ng gagamba na kumikislap na parang mga hiyas. Ang bagong gasgas sa mga puno, palatandaan ng usa na kinikiskis ang sungay. Mga 1/4 na milya mula sa kubo, may kumislap sa gilid ng daan. Isang makinang na bagay na bahagyang nakabaon sa mga tuyong dahon at lupa. Lumuhod siya at inalis ang mga naipong dumi. Isang lumang bitag, kalawangin na ang mga ngipin. May kilabot siyang naramdaman habang tinititigan ito. Hindi na gumagana ang spring ng bitag, tanda ng paglipas ng panahon. Tumayo si Elisa, litong-lito kung bakit may ganito sa lugar na ipinagbabawal ang pangangaso. Lumang kalat lang to, mahina niyang sabi. Pilit inaalis ang kaba habang ipinagpatuloy ang paglalakad. Pero may naiwan sa kanyang isipan ang bangis ng kalawangin nitong mga ngipin. Hindi niya alam na ang munting tagpong iyon ay mag-iiwan ng bakas sa kanyang buhay. Nanatili pa rin ang ambon sa kagubatan habang nakatayo si Dr. Elisa Rivas, parang naiipit sa dalawang mundo. Ang kanyang propesyon, matagumpay at matatag, ay tila sumasalungat sa isang mas malalim na damdaming hindi niya maipaliwanag. Tumunog muli ang kanyang telepono, 3 beses sa loob ng 10 minuto. Alam na niya kung sino ang tumatawag. Nandyan ka pa rin, di ba? Boses iyon ng kanyang ina, pamilyar na halong pag-aalala at inis. Elisa, 8 taon na mula nang mawala si Nova at 3 na kay Koda, hindi mo ba naiisip na panahon na para nabawasan ang pasensya ni Elisa kaya sumabat na siya? Move on, Mom? Nakalimutan na lang sila na parang mga alagang hayop lang sila? Matalim ang mga salita ng ina niya pero kilala ni Elisa ang damdaming nagkukubli sa likod noon. Hindi yan ang ibig kong sabihin at alam mong hindi ganon. Isang mahabang buntong hininga ang sumagot sa tawag, mabigat sa bigat ng mga taon. Pero 32 ka na. May matagumpay kang klinika sa Denver. Tumawag kahapon si Dr. Mendez, dagdag ni Sarah agad. Sabi niya, hindi ka pa rin sumasagot tungkol sa partnership. Pumikit si Elisa at sa kanyang isipan ay sumilip ang larawan ng makabago at moderno nilang veterinary hospital, mga gamit na pinapangarap ng karamihan, isang oportunidad na pinag-aagawan ng marami. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at muling minasdan ang tanawin ng gubat sa harap niya, ang kahoy na krus na marka ng pagbabagong anyo ng kanyang mundo. Iniisip kong magtayo ng klinika dito, mahinang sabi niya. Tumagal ang katahimikan kaya't napatingin si Elisa sa kanyang telepono para tiyaking hindi naputol ang tawag. Elisa, anak, ang munting lugar na yan kung saan nakatira ang lola mo, wala pang 2,000 tao. Iiwan mo lahat ng pinaghirapan mo. Talaga bang iniiwan ko ito? Sagot ni Elisa. O sa wakas ay tinatahak ko na ang tunay kong landas. At ano naman yon? Ang manatili sa mga alaala? Alam ko pong mahalaga si Nova sa'yo pero hindi mo naiintindihan, Ma. Wala ka doon. Hindi mo nasaksihan ang nakita ko. Unti-unting humina ang boses ni Elisa. Nahihirapan siyang ilarawan ang karanasang humubog sa buong pagkatao niya. Paano niya maipapaliwanag ang karunungang nakita niya sa ginintuang mga mata, ang kusang desisyon ng isang ina na ipagkatiwala ang pinakamamahal niyang nilalang sa isang taong hindi niya kilala? Ang bigat ng tiwalang iyon ang nagtulak sa bawat desisyon niya mula noon. Kailangan ko nang ibaba ang tawag. Tatawagan na lang kita mamaya, ani Elisa, at pinutol ang linya bago pa makapagsalita ang kanyang ina. Agad siyang binalot ng guilt pero kasunod noon ay ang bahagyang ginhawa. Hindi kailanman tunay na naunawaan ng kanyang pamilya ang kahulugan ng lahat ng iyon. Para sa kanila, si Nova ay isang maswerteng asong nailigtas, isang nakaaantig na kwento para sa mga pagtitipon.
Hindi nila naranasan ang ugnayan. Hindi nila binuhat ang responsibilidad ng mga mata ni Nova. Mga matang nagmamasid, nagtitiwala, umaasa. Lumuhod si Elisa sa tabi ng batong alaala, hinaplos ang inukit na mga letra. Ano kaya ang nais mong mangyari sa akin, mahal kong kaibigan? Mahinang bulong niya. Binibigyan ba kita ng parangal sa pagbabalik ko rito o hindi lang talaga ako marunong magpatuloy? Walang sagot mula sa gubat, kundi ang mahina at marahang kaluskos ng mga dahon at ang malayong huni ng isang ibon. Hinugot niya mula sa bulsa ng kanyang jacket ang isang kapirasong telang kulay lila, ang natitirang bahagi ng suot niyang sweater noong araw na iyon. 24 na taon na niya itong iniingatan, noong una bilang anting-anting ng isang bata, kalaunan bilang alaala, at ngayon bilang sandigan, pasanin. Tumayo si Elisa, nagsimulang maglakad-lakad, umiikot ang kanyang mga iniisip. Sa isang banda, naabot na niya ang lahat ng pinangarap sa Denver, isang matagumpay na klinika, mga kasamahan na humahanga sa kanyang kakayahan, isang maayos na buhay. Nakatuon siya sa mga kaso ng mga sugatang hayop, nakapagligtas ng napakarami. Hindi ba't sapat na iyon? Hindi ba't iyon ang katuparan ng pangakong binitiwan niya kay Nova dekada na ang nakalipas? Ngunit gabi-gabi, dumadalaw sa kanya ang panaginip ng ginintuang mga mata. Bawat German Shepherd na pumapasok sa kanyang klinika ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa bawat hayop na kanyang ginagamot, naiisip niya kung magiging proud ba si Nova o kung makikita nito na si Elisa ay tumatakas, hindi lumalapit sa tunay niyang dapat tahakin. Iniligtas mo rin ako gaya ng pagligtas ko sa iyo, wika ni Elisa sa puntod. Alam mo yon, di ba? Isa lang akong batang babae na takot, pilit nagpapakatapang at ikaw, ibinigay mo sa akin ang buong pagkatao mo. Isang tunog ng nabaling sanga ang nagpalingon sa kanya, nangangatog ang kanyang dibdib. Isang German Shepherd ang lumitaw mula sa likod ng mga puno at sa iisang saglit, tila huminto ang paghinga ni Elisa. Parehong tindig, parehong kulay, itim at ginto, parehong hindi. Mas bata ang asong ito, maliksi, walang sugat. Isang pulang kwelyo ang nakasuot dito, tanda na may nagmamahal dito at nag-aalaga. Huminto ito, tiningnan siya ng may interes at pag-iingat, saka muling naglakad palayo, marahil pabalik sa kanyang amo na nasa trail. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang pinapanood itong maglaho sa kakahuyan. 20 taon na ang lumipas, pero ang una pa rin niyang reaksyon ay hanapin si Nova sa bawat shepherd na makikita niya. Tinawag ito ng kanyang therapist na complex mourning, na ang ugnayan daw nila ay hindi pangkaraniwan, marahil ay nakababahala. Ngunit paano niya ipaliliwanag na si Nova ay hindi basta-bastang aso? Siya'y naging gabay, isang liwanag, salamin kung sino si Elisa sa kanyang pinakapayak na pagkatao. Ang ugong ng paparating na sasakyan ang gumambala sa kanyang pag-iisip. Kasunod nito, narinig niya ang mga yabag sa daan ng gubat. Isang pamilyar na hakbang na matagal nang humahakbang sa lugar na ito sa loob ng halos 70 taon. Inaasahan kong makikita kita rito, sabi ni Lola Isabela, na kahit sa katandaan ay hindi man lang hinihingal. Tumawag si Mama, sabi niya mayroon ka na namang isa sa mga episode mo. Hindi to episode, Lola. Alam ko anak, alam ko. Umupo si Isabela sa bangkong, matagal nang inilagay ni Elisa sa tabi ng libingan. Iniisip mo pa rin ang desisyon tungkol sa klinika. Bahagyang tumango si Elisa, palaging humahanga sa tagos-pusong pagkaunawa ng kanyang lola. Kailangan ng sagot ni Dr. Mendez sa Lunes, isang napakagandang oportunidad. Patuloy din ang pagpapadala ng daddy mo ng mga financial report. Pinapakita kung gaano kalaking kita ang mawawala kung lilipat ka rito. Hindi kailanman naintindihan ng tatay mo na may mga bagay na mas mahalaga kaysa pera, mahinang wika ni Isabela. Ang tunay na tanong, naiintindihan mo ba yon?
Iniligtas ko siya, Lola. 8 taong gulang pa lang ako noon. Inalis ko siya sa panganib, pero sa huli, hindi ko siya nailigtas. Nabali ang boses ni Elisa, tumanda siya, nagkasakit, at ako kahit may edukasyon, may kaalaman, hindi ko napigilan ang panahon. Anak, mahinang tinapik ni Isabela ang upuang katabi niya at umupo si Elisa. Muling pakiramdam ay isa siyang 8 taong gulang na bata. Sa palagay mo ba, inasahan ni Nova na pigilan mo ang oras? Tanong ni Isabela. Umabot siya ng 15, kahanga-hanga para sa isang German Shepherd, lalo na sa pinagdaanan niya. Nabuhay siya dahil binigyan mo siya ng dahilan para mabuhay. Pumanaw siya dahil darating talaga ang panahong iyon para sa ating lahat. Pero sa panahong iyon, ngumiti si Isabela, naranasan niya ang pag-ibig, nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon ng saysay ang kanyang buhay. Ano pa ba ang maaaring hangarin ng sinuman? Sumandal si Elisa sa balikat ng kanyang lola, humihigop ng bango ng sabon na lavender at usok ng kahoy. Minsan pakiramdam ko'y nababaliw na ako, na hindi ako makausad kasi may hinihintay pa ako. Hindi ko alam kung ano, pahintulot, kapatawaran, isang senyales. Siguro, mahinang tugon ni Isabela, hindi ka talaga nilalayong umusad, kundi bumalik kung saan ka nagsimula. Yung klinika sa bayan, 2 taon ng bakante, dati iyon kay Dr. Buchanan. Sigurado akong makakakuha ka ng magandang kasunduan sa renta mula sa konseho ng bayan. Pero anong layunin ko rito? Mag-alaga ng baka at kabayo. Mag-alaga ng kahit anumang nangangailangan ng kalinga, gaya ng palagi mong ginagawa. Pero marahil, saglit na tumigil si Isabela, maingat sa pagpili ng salita. Marahil ay panahon na ring lumikha ng bago. Isang bagay na nagbibigay parangal sa nakaraan habang bumubuo ng kinabukasan. Tiningnan ni Elisa ang batong alaala, mabilis ang pag-ikot ng kanyang isipan. Isang klinikang alay, hindi lang para kina Nova at Koda, kundi para sa bawat hayop na nangangailangan ng panibagong pagkakataon, para sa bawat ugnayan sa pagitan ng tao at hayop na madalas minamaliit ng lipunan, para sa bawat batang maaaring matagpuan ang layunin ng kanyang buhay sa isang sandaling puno ng pananampalataya. Hindi ako sigurado kung sapat ang tapang ko, pag-amin ni Elisa. Mahinang tumawa si Isabela, mainit sa lamig ng hangin sa gubat. Iha, may sapat kang tapang noong ikaw ay 8 taong gulang pa lang para harapin ang isang sugatang German Shepherd at palayain siya mula sa bitag. Naniniwala akong kaya mong pamahalaan ang isang maliit na klinika sa bayan. Parang tugon mula sa kalikasan, isang paru-paro ang dumapo sa batong marka. Isang monarch, kulay kahel at itim na tila apoy ng taglagas. Nanatili ito roon, unti-unting ibinubuka at isinasara ang mga pakpak bago lumipad at umikot sa ulo ni Elisa ng minsan, 2 beses at saka nawala sa ulap ng gubat. Pinanood ni Elisa ang paglisan nito, pakiramdam niya ay may nabago sa kanyang puso. Hindi eksaktong isang senyales, pero marahil paalala na posible ang pagbabago at ang hindi paggalaw ay isa ring uri ng pagkakakulong. Kailangan kong tumawag sa ilang tao, sabi niya sa wakas. Ngumiti si Isabela, hinawakan ang kamay ng apo. Maghahanda ako ng kape, pakiramdam ko mahabang-habang hapon ito. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat, napakalinaw na para bang naaamoy niya pa ang dagta ng pine at nararamdaman ang init ng araw sa mukha ng 8 taong gulang na bata. Mas malayo ang nilakad niya noon kaysa sa dati, parang hinihila ng isang mahiwagang puwersa na walang kinalaman sa pagsuway, kundi sa tadhana. Sinusundan ng batang Elisa ang ilog sa likod ng lupain ni Lola Isabela, tumatalon sa mga bato, iniisip na isa siyang manlalakbay na gumuguhit ng bagong mapa. Kumakanta at bumubulong ang tubig, kaya hindi niya agad narinig ang mabigat at hirap na paghinga. Hanggang sa halos masagi na niya ito. Doon, sa isang maliit na parang kung saan lumiliko ang batis sa likod ng mga batong malalaki,
Natagpuan niya ito, isang German Shepherd na may dignidad, nakakabighani. Kahit halatang sugatan at pagod, ang balahibo nitong dapat ay matingkad na itim at kayumanggi ay puno ng lupa, damo, at isang bagay na mas madilim na nagpahilo sa tiyan ni Elisa. Pero higit pa sa anyo nito, ang tindig ng aso ang tumama sa kanya. Sa kabila ng hirap, parang isang reyna, isang mandirigma, isang nilalang na may mahalagang layunin na dapat tuparin. Napahinto si Elisa, naalala niya ang babala ni Lola, huwag tumakbo, huwag tumitig, magpakaliit, umatras ng dahan-dahan. Pero ang tingin ng nilalang ay hindi mapanakit, hindi mabangis. Ang titig nitong kulay amber ay parang sinusukat siya. Hindi ito ang tingin ng isang hayop sa ligaw, ni ng isang agresibong aso. Isa itong bagay na kakaiba. Habang bumaba ang tingin ni Elisa, parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang kaliwang paa sa harap ng aso ay nakalapit sa isang bitag, isang nakatatakot na bakal na ipinagbawal na sa Colorado sa loob ng mga dekada. Bumaon ang matatalim na panga nito sa laman at buto, namamaga at may sugat na malalim. Nakapulupot sa isang nabuwal na troso ang kadena at nakita ni Elisa kung paanong tinangkang kagatin ito ng hayop. May bakas ng dugo sa kinakalawang na bakal. Gaano katagal na siyang nandoon? Ilang araw? Malamang higit pa. Mukhang matagal nang itinapon ang bitag na iyon marahil ng isang iligal na mangangaso. Nakaukit na sa lupa ang mga yapak ng aso, pabalik-balik sa kaya niyang abutin, desperado sa kalayaan. Diyos ko, bulong ni Elisa. Napatingin sa kanya ang aso, napatayong mga tenga. Napakaganda mo, sabi niya. Wala ni katiting na pananakot mula sa German Shepherd. Wala ring ipinakitang pangil. Tinitigan lang siya ng mga matang tila humuhusga kung mapagkakatiwalaan ba siya. Alam ni Elisa na dapat siyang tumakbo pabalik sa kubo, tawagin si Lola, humingi ng tulong. Pero may pumipigil sa kanya, isang bagay na di maipaliwanag. At mula sa likod ng makakapal na halamang laurel, may tunog na nagbago ng lahat, isang mahinang iyak, halos hindi marinig sa agos ng tubig. Isang maliit na tuta ang lumitaw, gumagapang at napakapit si Elisa sa kanyang bibig. Hindi ito maaaring higit sa 6 na linggo ang tanda, malalaki ang mga paa, hindi pa matatag sa lakad. Manipis at maputla ang balahibo nito. Lumitaw ang kanyang mga tadyang sa sobrang kapayatan. Gumalaw siya sa paraang balingkinitan at hindi balanse, parang isang sanggol na napilitang harapin ang hirap na hindi dapat nararanasan ng kahit sinong tuta. Pagkakita sa kanyang ina, muli siyang naglabas ng mahina at kaawa-awang iyak at tinangkang lapitan ito, pero nadapa sa sarili niyang mga paa. Ang pagbabago sa ina ay biglaan at nakadudurog. Sa kabila ng matinding sakit na tiyak na nararamdaman niya, ibinaba niya ang kanyang malaking ulo at hinaplos ang anak gamit ang napakalambot na galaw. Nilinis niya ang mukha nito sa pamamagitan ng banayad na pagdila habang pilit na pumapagaspas ang kanyang buntot pero agad ding huminto sa halatang sakit. Sumiksik ang tuta sa katawan ng ina, naghahanap ng init at gatas na marahil ay hindi na niya kayang ibigay. Pinanood ito ni Elisa habang dumadaloy ang kanyang mga luha, hindi man lang niya napansin ang pagsisimula nito. Nasa harap niya ang isang nilalang na kahanga-hanga, bihag, sugatan at posibleng naghihingalo. Ngunit ang tanging iniintindi ay ang kanyang anak. Naalala ni Elisa ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa mga magulang na nakakayang buhatin ang kotse para mailigtas ang anak. Dahil sa purong determinasyon, ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng lakas na lampas sa inaakala mo. Ang sumunod na pangyayari ay tumatak sa isip ni Elisa magpakailanman, paulit-ulit sa kanyang panaginip sa mga darating na dekada. Tiningnan ng German Shepherd ang kanyang anak pagkatapos si Elisa. Muli sa kanyang anak saka muling tumingin kay Elisa. At pagkatapos
Gamit ang natitirang lakas sa katawan, marahan niyang kinagat sa batok ang kanyang anak. Bawat galaw ay halatang pasakit. Hindi niya kayang iapuhap ang nasugatang paa. Parang kalahating lundag, kalahating kadyot ang ginawa niya, pilit isinusulong ang sarili papunta kay Elisa, hanggang sa marating ang 3 talampakan ng layo. Iyon lang ang nakayanan niya. Sapat para makita ni Elisa ang katalinuhang nagnininga sa amber na mga mata nito, ang desperadong pag-iisip ng isang inang kailangang gumawa ng imposibleng desisyon. Sapat para maamoy niya ang impeksyon, ang amoy ng isang ligaw na hayop na may halong takot, kirot at pananampalataya. Maingat, sobrang maingat, na inilapag ng aso ang kanyang tuta sa paanan ni Elisa. Tumingala siya sa batang babae, at si Elisa, manunumpa man sa kahit anong banal na aklat, ay sigurado, ang aso ay lumuluha. Hindi ito unggol, hindi pag-iyak. Tunay na luha ang dumaloy sa marangal niyang mukha, bumubuo ng malinis na guhit sa maruming balahibo at natuyong dugo. At sa titig na iyon ay naroon ang lahat. Maawa ka, ipinagkakatiwala ko siya sa iyo, iligtas mo siya, wala na akong ibang pag-asa, ikaw na lang ang natitira. Protektahan mo ang anak ko. Muli siyang tumulak sa anak gamit ang kanyang nguso. Pagkatapos, nawala na ang kanyang lakas. Bumagsak siya sa kanyang tagiliran. Ang nasirang paa ay pilipit na pilipit at parang umiikot ang sikmura ni Elisa sa itsura nito. Hirap na siyang huminga, may kalansing sa kanyang dibdib. Pero nanatiling nakatitig ang mga mata niya sa mukha ni Elisa. Ang tuta, litong-lito at takot ay tinangkang bumalik sa kanyang ina. Isang mahinang ungol ang lumabas mula sa ina, hindi mapanganib, kundi yung uri ng ungol na ginagamit ng mga inang aso upang sabihing huwag. Tahimik na umupo ang tuta, umiiyak, nakatingin palipat-lipat sa kanyang inang nakahandusay at sa batang di pa niya kilala. Nanatiling nakatayo si Elisa, hindi makagalaw, dumadaloy ang mga luha. 8 taong gulang lang siya. Dapat naglalaro lang siya sa tabi ng sapa, baka nang huhuli ng mga palaka, hindi humaharap sa buhay at kamatayan. Pero habang tinitingnan niya ang naghihirap na ina at ang batang tuta, may kakaibang tapang at pag-aaruga ang nagising sa kanyang puso. Isang damdaming huhubog sa buong hinaharap niya. Iiligtas ko rin si mama mo, bulong ni Elisa, manipis ang boses pero matatag. Pangako, hindi ko siya pababayaan. Lumuhod siya at kinarga ang tuta ng buong lambing. Parang wala itong bigat sa kanyang mga bisig, isang kumpol ng gusot na balahibo sa ibabaw ng marupok na mga buto at tibok ng pusong tila umaarangkada. Amoy nito ang kagubatan, hilaw na lupa, may halong gutom at kapabayaan. Pero nang idikit niya ito sa kanyang dibdib, bigla itong tumahimik. Tila naramdaman nito na ligtas na siya. Gumalaw ng bahagya ang buntot ng inang aso, mahina pero malinaw. Marahang ibinaba ni Elisa ang tuta sa lupa. Kailangan niyang malayang gumalaw para sa susunod na gagawin. Dahan-dahan, maingat siyang lumapit sa bitag. Sinusundan ng ginintuang mga mata ng hayop ang bawat galaw niya. Pero wala itong ipinakitang takot o agresyon. Nakita ko na to dati, bulong ni Elisa sa kanya gamit ang malambing na boses na natutunan niyang gamitin sa panonood kay Lola Isabela kapag nagpapagaling ng hayop. Tinuruan ako ni Lola tungkol sa mga ganito. Sabi niya may mga taong malupit na gumagamit ng ganitong klasing bitag. At kung makakita man kami, dapat naming sirain para wala ng hayop na masaktan. Pero hindi ko naisip ni sa panaginip na makakatagpo ako ng isa. Tiningnan ng kanyang maliliit na daliri ang disenyo ng bitag. Luma na at kinakalawang pero nakakamatay pa rin. Kailangang sabay pindutin ang 2 metal spring sa gilid para bumukas ang mga panga. Maingat siyang pumesto, alam niyang ito lang ang pagkakataon niya kapag hindi niya ito nagawa, kapag kulang ang lakas ng kanyang maliit na kamay. Sasakit ito kapag binuksan ko, bulong niya sa aso. Pero pagkatapos niyon, giginhawa ka na.
Alam ng lola ko lahat tungkol sa paggaling. May gamot siya para dyan. Mapapagaling ka niya. Kailangan mo lang magpakatatag sa loob ng 60 segundo. 1 minuto lang. Pangako. Nagtagpo ang tingin ng aso at ni Elisa at sigurado siya may nakita siyang mas malalim pa sa likas na instingto ng hayop. Higit pa sa pangunawa, may pananampalataya. Ang sugatang nilalang na ito, takot at naghihingalo, ay buong pusong nagtitiwala sa kanya. Huminga ng malalim si Elisa, inilapat ang kanyang maliliit na palad sa mga spring ng bitag at pinisil gamit ang bawat lakas na mayroon siya. Bumukas ang bitag sa tunog na hindi niya kailanman malilimutan. Isang matinis na kalabog ng bakal, kasunod ang daing ng asong nasaktan. Pero nakalaya ang paa nito, punit at duguan, pero malaya. Nakabulagta ang hayop, hingal na hingal, nanginginig ang buong katawan, ngunit nagawa pa rin ng buntot niya ang 2 mahinang paggalaw. Tinitigan ni Elisa ang sugatang paa, nilalabanan ang pagduduwal. Matindi ang pinsala, sadyang malubha. Lumiwanag ang buto sa pagitan ng napunit na laman, at ang amoy ng impeksyon ay sumalakay sa kanyang ilong. Kailangan niya ng tulong ng nakatatanda ngayon na. Pero imposibleng maisama pareho ang ina at ang tuta. Masyadong malaki at sugatan ng ina para buhatin, at ang tuta naman ay nangangailangan ng agarang pag-aalaga. Gumawa si Elisa ng desisyong tila lampas sa edad niyang 8. Hinubad niya ang kanyang lilang sweater, ang paborito niyang sweater, regalo ng kanyang ina noong nakaraang Pasko. May mga puting snowflakes sa kuwelyo. Maingat niyang ibinalot ito sa wasak na paa ng aso. Tahimik na pinanood ng aso ang bawat galaw niya, hindi na inalis ang tingin mula sa kanyang mukha. Makakatulong ito para tumigil ang pagdurugo, bulong ni Elisa, kahit hindi siya sigurado kung tama, pero ganito ang ginagawa ng mga karakter sa pelikula. Tatakbo ako ngayon papunta kay Lola, alam niya kung anong gagawin. Pero isasama ko muna ang anak mo para ligtas siya. Pangako, tatakbo akong kasing bilis ng kidlat at agad akong babalik. Huwag kang kikilos ha, ipinapangako mo sa akin, hindi ka gagalaw. Pumikit saglit ang aso, sa kamuling dumilat, mababaw at delikado na ang kanyang paghinga. Kinuha ni Elisa ang tuta, hawak ito sa paraang makikita pa rin ng ina. Iingatan ko siya ng buong buhay ko, panata niya, at babalik ako agad para sa'yo. Maghintay ka lang, kailangan mong lumaban. At tumakbo siya, mas mabilis kaysa sa lahat ng nauna niyang pagtakbo. Mahigpit na sumiksik sa kanyang dibdib ang tuta habang kinakalmot ng mga sanga ang kanyang buhok at damit. Sa likod niya, parang may narinig siyang mahinang iyak, pero tumanggi siyang lumingon. Hindi niya kaya. Kapag lumingon siya, baka makita niyang pumikit na ang mga mata ng aso at iyon ay hindi niya kakayanin. Laban lang, bulong niya habang tumatakbo. Hindi niya alam kung para sa tuta yon, sa ina nito o para sa sarili niya. Laban lang. Umugong ang makina ng lumang jeep habang minamaneho ni Doktor Elisa Rivas sa paikot-ikot na daan sa bundok. Bawat liko, bawat tanawin ay nagbabalik ng mga alaala. 25 taon na ang lumipas, pero ramdam pa rin ng kanyang katawan ang tibok ng kanyang mga batang binti noong tumatakbo siya noon. Ang pakiramdam ng tuta sa dibdib niya, ang lasa ng takot at determinasyon sa kanyang bibig. Nadaanan niya ang lumang karatulang nagsasabing Roosevelt National Forest at sa isang iglap, muli siyang naging 8 taong gulang. Sumisibad papasok sa kubo habang yakap-yakap si Koda, ang kanyang boses matinis sa kaba. Lola, may sugatang aso! Nabitag siya sugatan at may anak siyang tuta. Napakatotoo ng alaala,
para bang naaamoy pa niya ang sabon ni Lola Isabela habang tumigil ito sa ginagawa, sumulyap sa mukha niyang puno ng luha at sa payat na tuta bago biglang kumilos, paladong sanay sa kabundukan. Sa kasalukuyan, lumiko si Elisa sa graba papunta sa bayan, nadaanan ang lugar kung saan noong una ay nakita niyang dumaan ng sasakyan ni Dr. Moreno, humahabol pabalik sa gubat. Humigpit ang hawak niya sa manibela, naalala ang lahat. Saan eksakto, tanong noon ni Lola Isabela habang kinukuha na ang mga gamit, kumot, tubig at ang emergency kit na palagi niyang handa sa oras ng kagipitan. Sa may sapa lampas sa malalaking bato, hingal ni Batang Elisa, inilalapag ang tuta sa isang kahon na may lumang tuwalya. Sobrang sakit niya, Lola, ang dami ng dugo at yung paa niya, ang bitag. Nagdilim ang mukha ni Isabela nang marinig ang tungkol sa bitag. Yang mga hayop na manghuhuli, gaano nakatagal siyang nakatali doon? Hindi ko alam, baka ilang araw na, sobrang payat niya. At yung anak niya, nanginig ang boses ni Elisa. Ipinagkatiwala niya sa akin, Lola. Tiningnan niya ako sa mata at umiyak siya habang ibinibigay ang anak niya. Tumigil noon si Isabela, tinitigan ang apo gamit ang matatalas niyang asul na mata. May tiwala siya sa'yo. Pero paano kung hindi siya makaligtas? Paano kung huli na ako? Kung ganun man, haharapin natin yon. Pero sa ngayon, mag-focus tayo sa kaya nating gawin. Ngayon, sa kasalukuyan, pumarada si Elisa sa harap ng magiging bagong klinika niya. Habang bumababa, nabalot siya ng alaala ng kanilang pagtakbo pabalik sa gubat. Tila nararamdaman pa rin niya ang apoy sa dibdib habang ginagabayan si Dr. Moreno at si Lola Isabela pabalik sa clearing. Takot siyang baka wala na siyang madatnan kundi isang malamig na katawan. Pero si Nova, hindi pa nila alam noon ang pangalan niya ay lumaban. Buhay pa ang alaala, ang German Shepherd, naroon pa rin kung saan niya ito iniwan. Ang lilang sweater ngayon ay basa na ng dugo pero nakabalot pa rin sa durog na paa. At nang marinig ang boses ni Elisa, dumilat ang ginintuang mata. At bahagyang gumalaw ang kanyang buntot. Diyos ko, bulong ni Dr. Moreno habang sinusuri ang sitwasyon. May military marking siya sa tainga, isa siyang asong sundalo. Veterano siya ng digmaan, mabilis at sanay na kumilos si Dr. Moreno, pinakalma si Nova ng sapat para mailipat siya nang hindi nadagdagan pa ang pinsala. Ipinilit ni Elisa na siya mismo ang magdala kay Koda upang manatili itong nakikita ng kanyang ina hanggang umepekto ang pampatulog. Binuksan ni Elisa ang bakanting klinika, pumasok sa maalikabok na silid na ilang araw pa lang ang lilipas ay magiging bago niyang klinika. Pero nanatiling nakabaon ang kanyang isip sa nakaraan, inuulit ang mahahalagang sandaling iyon. Ang biyahe patungo sa klinika ni Dr. Moreno ay parang pinakamatagal na 20 minuto ng buhay ng batang si Elisa. Nanatili siya sa likuran ng truck, nakaunan si Nova sa kanyang kandungan, ramdam ang mabigat at putol-putol na paghinga ng aso at pabulong na nagbibigay ng mga pangakong ni siya mismo ay hindi sigurado kung kayang tuparin. Umuungol si Koda sa kanyang lalagyan at sa bawat iyak ay pumipintig ang tainga ni Nova kahit na siya ay tulog sa epekto ng gamot. Matindi ang impeksyon, mariing pahayag ni Dr. Moreno. Sobrang tindi, hindi na siguro siya makakagalaw ng normal. At parang higit 1 linggo na siyang nakakulong sa bitag na iyon. Baka mas matagal pa. Halos wala siyang kinain, dugtong niya. Ibinigay niya ang lahat para lang mabuhay ang tuta niya. Sa kasalukuyan, hinaplos ni Elisa ang lumang mesa ng pagsusuri, inalala ang amoy ng alkohol at linis ng klinika ni Dr. Moreno at ang mga maliwanag na ilaw sa kisame na nagpapakita kung gaano kalubha ang kalagayan ni Nova. Bungot balat na lang siya noon, ang bawat tadyang ay lantad. Nakatambad ang matulis na balakang pero kahit ganon hindi niya pinabayaan ang anak, patuloy niya itong pinasuso. Kahit papaano, nabigyan niya ng lakas ang tuta.
Hindi ko sigurado kung maliligtas ang paa, aminado noon si Dr. Moreno matapos ang paunang pagsusuri. Sira ang buto, nabubulok na ang laman, kumalat na ang impeksyon sa dugo, maaaring hindi na siya umabot sa operasyon. Pero susubukan mo, di ba? Pakiusap ni Elisa halos pabulong. Tiningnan siya ng doktor, ang batang buhat-buhat ang inulilang tuta at ang walang malay na German Shepherd na isinakripisyo ang lahat para sa anak. Susubukan ko. Binuksan ni Elisa ang lalagyan ng mga medical supplies na dinala niya mula sa Denver, pero natigilan habang bumalik sa kanyang alaala ang isa pang sandali, ang mga unang gabi na puno ng panganib. Ipinilit niyang manatili roon, natutulog sa reception area ng klinika kasama si Koda. Natutunan niyang magpabote, tama ang anggulo, paano hugasan gamit ang maligamgam na tela gaya ng itinuro ni Dr. Moreno. Bawat ilang oras, sumisilip siya sa recovery room kung saan nakahiga si Nova, nakakabit sa mga IV at monitor. Bakit hindi pa siya nagigising? Tanong niya sa ikatlong umaga habang si Koda ay mahimbing na natutulog sa kanyang bisig matapos painumin. Matinding trauma ang pinagdaanan ng katawan niya, paliwanag ni Dr. Moreno. Lumalaban siya, iyon lang ang maaari nating asahan. Sa kasalukuyan, nahanap ni Elisa ang lumang koleksyon ng mga litrato na isinama niya mula Denver. Binuksan niya ang isang Polaroid na kuha ni Lola Isabela noon. Si Elisa, 8 taong gulang, natutulog sa upuan ng reception, habang si Koda ay nakasiksik sa kanyang leeg. Naalala niyang pagmulat ng kanyang mata, nakita niya si Dr. Moreno sa unang pagkakataon nakangiti. Gising na siya, mahina nitong sabi, hinanap niya agad ang anak niya. Ang muling pagkikita ay lampas pa sa kanyang pinangarap. Si Nova, kahit halos hindi maitaas ang ulo, ay lumuluha nang makita si Koda, malusog, busog sa gatas at payapa. Dinilaan niya ito, bagamat nanginginig sa pagod ang dila. Pero ang buntot niya, kumilos ito ng may lakas na hindi nila inakalang kaya pa niya. Maingat na inilagay ni Elisa ang litrato sa mesa kung saan siya ngayon magtatrabaho bago muling lumubog sa alaala. Lumipas ang mga araw, naging linggo, dahan-dahang nawala ang impeksyon sa ilalim ng masinsing gamutan ng antibiotics. At ang paa, hindi kapanipaniwala, naligtas. Bagamat nagbabala si Dr. Moreno na hindi na ito gagana ng normal, habang buhay siyang may pilay, habang buhay niyang dadalhin ang bakas ng sakit na iyon. Sa lahat ng panahong iyon ng paggaling, lagi siyang kinakausap ni Elisa. Binabasahan siya ng paboritong kwento. Ibinabahagi ang kanyang mga lihim bilang 8 taong gulang. At si Nova ay nakikinig, matahimik alerto, tila nauunawaan ang bawat salita. Alam mo bang kamangha-mangha ito, ani Dr. Moreno isang hapon, nadatnan si Elisa na tinuturuan si Koda maglakad habang si Nova'y nakamasid mula sa kanyang kulungan. Marami na akong inalagaan, ligaw at alaga, pero wala pa akong nakitang ganito. Dapat wala na siyang tiwala sa tao, pero sa'yo, buo ang tiwala niya. Siguro dahil alam niyang hindi ko siya sasaktan, tugon ni Elisa. Siguro, sagot ni Dr. Moreno, kinuskos ang kanyang bigote. O baka naman nakita niya ang isang bagay na espesyal sa'yo. Ang mga aso, lalo na yung mga military working dogs, magaling silang bumasa ng tao. Hindi niya ibinigay sa'yo ang anak niya dahil lang desperado siya. Ibinigay niya ito sa'yo dahil alam niyang aalagaan mo silang pareho ng buong puso. Sa kasalukuyan, napuno ng luha ang mga mata ni Elisa habang patuloy sa pag-aayos. Bawat bagay ay tila tulay sa pagitan ng nakaraan at kinabukasan. Kinuha niya ang dating kwelyo ni Nova, hindi ang military collar, kundi yung lilang kwelyo na suot nito sa loob ng 15 taon sa bahay nila sa bundok. Lumambot na ito sa tagal at sa pag-aaruga, at patuloy ang pagbaha ng alaala. Ang araw na natuklasan nila ang tunay na kwento ni Nova ay parehong matamis at masakit.
Nakipag-ugnayan si Dr. Moreno sa database ng military tattoos. Doon nila natuklasan ang pagkakakilanlan ni Nova, K9 Sergeant Nova, na nakumpleto ang 3 deployment sa Afghanistan bago magretiro sa bahay ng kanyang handler. Nawala siya sa isang nature hike, 6 na buwan bago siya matagpuan ni Elisa. Buntis, marahil mula sa pagkikita niya ng isa pang aso sa gubat. Hinahanap siya ng kanyang pamilya sa loob ng maraming linggo. Ipinagbigay alam ko na, ani Dr. Moreno kina Elisa at Isabela. Nasa Denver sila ngayon, nakatira sa isang apartment. Wasak ang puso nila nang mawala siya. Nabigo ang loob ng 8 taong gulang na si Elisa. Gusto nila siyang ibalik, dagdag ni Dr. Moreno, mahinang nagsalita. Masaya silang nabuhay siya, pero hindi nila siya kayang tanggapin. Ipinagbabawal ng apartment ang mga alagang hayop at sa kalagayan niya, kailangan niya ng sapat na espasyo para maghilom. Tuloy-tuloy na medikal na pangangalaga, yan ang hiling nila. Tumigil siya sandali, tumingin kina Lola Isabela at Elisa. Nagtanong sila kung pwedeng ang taong nagligtas sa kanya ang siyang mag-alaga. Sabi nila kung sino mang gumawa ng lahat ng iyon para mailigtas siya, karapat dapat siyang alagaan siya. Naalala ni Elisa ang biglang pagsabog ng tuwa sa kanyang puso na agad ding sinundan ng pag-aalala. Pero hindi naman ako nakatira rito. Tuwing tag-araw lang ako nandito. Doon ginawa ni Lola Isabela ang desisyong nagbago ng lahat. Sa kasalukuyan, sariwa pa rin sa alaala ni Elisa ang matatag na tinig ni Lola mula sa telepono sa kusina. Ipinapaliwanag ang lahat sa mga magulang ni Elisa sa tono na hindi tumatanggap ng pagtutol. 2 buhay ang iniligtas ng batang to, matigas na pahayag ni Isabela. Mas marami pa siyang ipinakitang tapang at kabutihan sa edad na 8 kaysa sa naipapakita ng maraming tao sa buong buhay nila. Ang pinakakaya nating gawin ay hayaan siyang tapusin ang kanyang nasimulan. At sa kabutihang palad, pumayag ang mga magulang niya. Nanatili kina Lola Isabela, sina Nova at Koda, at tuwing tag-araw at Pasko, bumabalik si Elisa sa bahay sa bundok upang makasama sila. Hindi ito perpekto pero sapat. Ipinwesto ni Elisa ang huling bagay mula sa kanyang lalagyan, ang naka-frame na diploma mula sa kolehiyong veterinaryo, isinabit sa dingding. May kasamang personal na mensahe ang kanyang admission letter mula sa dean. Ang isinulat mo tungkol sa German Shepherd na nagbago ng buhay mo ay tumama sa puso ng buong selection panel. Kailangan natin ng mas maraming veterinaryo na nauunawaan na ang paggaling ay higit pa sa gamot at operasyon. Lumayo siya at minasdan ang bakanting klinika na sa lalong madaling panahon ay mapupuno ng buhay ng mga bagong pagkakataon ng koneksyon sa pagitan ng tao at hayop na kadalasang hindi pinahahalagahan ng lipunan. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang mga bundok, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan ang tiwala ng isang inang desperado ay nagtulak sa isang batang babae sa isang paglalakbay na hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Bukas, makikilala niya ang mga posibleng empleyado. Sa susunod na linggo, darating ang mga kagamitang medikal. Sa loob ng 1 buwan, bubuksan na ang Elisa Rivas Memorial Wildlife Rehabilitation Center para tanggapin ang unang mga pasyente. Pero ngayong gabi, may isa pa siyang alaala na kailangang balikan, isang huling piraso ng nakaraan na kailangang kilalanin. Ikinandado niya ang klinika at bumalik sa bahay sa bundok kung saan naghahanda si Lola Isabela ng hapunan, mga kwento at ng walang katapusang pag-ibig na naging ugat ng lahat. Pagdating niya sa driveway, may nakita siyang munting galaw sa gilid ng gubat. Hindi multo, hindi alaala, kundi isang senyales na ang kagubatan ay buhay pa rin. Napuno pa rin ito ng mga nilalang na balang araw, maaaring mangailangan ng tulad ng natutunan niyang ibigay. Salamat Nova, bulong niya sa gumagapang na dapit hapon, sa pagtitiwala, sa paggabay,
Sa lahat-lahat, ang ihip ng hangin sa mga pine tree ay tila naging sagot, o marahil iyon ay ang bundok na nagsasabing maligayang pagbabalik. Anuman ang ibig sabihin noon, handa na si Elisa na marinig ito. Pakiramdam niya ay mas mabigat kaysa sa dapat ang Manila folder na binuksan niya sa mahina ang ilaw ng silidaklatan sa kabin. Hinahanap niya ang mga medikal na tala ni Nova upang mailagay sa klinika, pero ang natagpuan niya ay isang bagay na nagpayanig sa kanyang mga daliri, ang buong tala ng military service ni Nova na tila hindi na bilang noon sa mga papel ni Dr. Moreno sa loob ng maraming taon. Ang unang dokumento ay isang liham ng pagkilala, may petsang 6 na taon bago pa niya matagpuan si Nova. Kahit formal ang mga salita, hindi na itago ng dokumento ang damdaming taglay nito. Military Working Dog Nova, may markang K-4521 ay nagpakita ng kahangahangang tapang sa mga operasyong militar sa rehiyon ng Kandahar. Noong inatake ang aming unit, natukoy ni MWD Nova ang isang pampasabog na nagligtas sa buhay ng 6 na sundalo. Kahit tinamaan ng metal fragments sa kanyang balikat, patuloy siyang nagtrabaho. Nakakita pa ng 2 pampasabog bago kinailangang isugod sa medical na transport. Bumagsak si Elisa sa lumang upuan ni Lola Isabela na yari sa balat, masikip ang lalamunan. Palagi niyang nararamdaman na espesyal si Nova, pero wala siyang inasahang ganito. Sa susunod na pahina, naroon ang larawan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Nova, sa panahon ng kanyang kasikatan, matikas, alerto, nakasuot ng military gear. Katabi niya ang isang batang sundalo, nakapatong sa ulo ng aso ang kanyang kamay na puno ng pagmamalaki. Nakasaad sa caption, Staff Sergeant Marco Giordano. Ang amber na mga mata ni Nova, mga matang kabisado ni Elisa, ay nagliliyab sa larawan, puno ng layunin at katatagan. Sumunod na lumabas ang mga training record mula sa Lackland Air Force Base na nagpapatunay. Nangunguna si Nova sa detection training. Matalas ang pagsunod at kontrolado ang agresyon, tugmang-tugma sa isang elite working dog. Nakalista sa tala ang 3 deployment sa Afghanistan. Nakasaad din ang mga pinsalang tiniis niya, mga shrapnel mula sa pagsabog, pinsala sa ACL habang tumatalon palabas ng helicopter, at matinding heat stroke mula sa operasyon sa loob ng 120 degree na init. Diyos ko, bulong ni Elisa, ibinigay mo ang lahat, di ba? Paulit-ulit. Sa gitna ng mga opisyal na dokumento may isang sulat na personal. Ang papel ay naging marupok sa tagal ng maingat na paghawak. Para sa sino mang makatagpo nito, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay ikaw na ang nag-aalaga kay Nova. Ako si Staff Sergeant Marco Giordano, naging partner niya sa loob ng 4 na taon sa Afghanistan. Isinusulat ko ito dahil alam kong darating ang panahong kailangan ko na siyang iwan at nais kong maunawaan ng bagong pamilya niya kung sino talaga siya. 13 beses niya akong iniligtas. Oo, binilang ko, hindi lang mula sa pampasabog o kalabang puwersa, kundi mula sa mismong kawalang pag-asa na bumabalot sa isang sundalo sa gitna ng digmaan. Ramdam niya kapag ako'y malapit ng gumuho at ilalapat niya ang ulo niya sa tuhod ko, na para bang sinasabi, may kabutihan pa rin sa mundong to. Mahilig siya sa peanut butter, pero sumasakit ang tiyan niya sa manok. Natatakot siya sa kulog. Oo, medyo nakakagulat para sa isang asong nanatiling kalmado sa ilalim ng putok ng mortar. Kapag natutulog siya, umiikot muna siya ng 3 beses bago siya mabaluktot ng mahigpit. Kapag tuluyan ka na niyang tinanggap, iaabot niya sa iyo ang pinakamamahal niyang laruan, isang pulang rubber ball na kasama naming dumaan sa impyerno. Hindi lang siya basta aso, isa siyang mandirigma, tagapagtanggol kasama. Inalay niya ang lahat upang iligtas ang iba. Kaya pakiusap, kung ikaw na ang nag-aalaga sa kanya ngayon, payagan mo siyang makahanap ng kapayapaan. Ibigay mo sa kanya ang katahimikang pinaghirapan at pinaghintay niya ng napakaraming beses. At kung nahanap na niya ang kanyang pamilya sa piling mo, makakaya ko nang pakawalan siya dahil alam kong nasa tamang lugar siya. Lubos na nagpapasalamat, Marco Giordano.
Bumagsak ang luha ni Elisa sa liham, kaya't agad niya itong iniusog para hindi mabasa ang sulat. Inisip niya si Nova, buntis, sugatan, 6 na buwang gumagala sa kagubatan matapos mahiwalay sa kanyang ampon. Kahit retirado na, kahit sugatan, lumaban pa rin siya upang protektahan ang kanyang anak. Sa parehong paraan kung paano niya dating pinrotektahan ang mga sundalo. Ang sumunod na dokumento ang naghatid ng kilabot kay Elisa. Ito ay ulat mula sa camping expedition kung saan nawala si Nova. Nagkakamping ang pamilyang Morales sa Clear Creek Campground nang maging balisa ang kanilang alagang military working dog bandang 11:00 ng gabi. Tumakas ito mula sa pagkakatali at tumakbo papasok sa gubat. Napahirap ang paghahanap dahil sa malalakas na bagyo. Sa kabila ng 14 na araw ng propesyonal na paghahanap, walang bakas na natagpuan. Kinuwenta ni Elisa ang timeline. Malamang buntis na si Nova noong nawala, pero masyado pang maaga para mapansin ng pamilya. Nilabanan niya ang bagyo, kagubatan, pagbubuntis at panganganak, lahat habang sinusubukang makabalik. Kailan kaya siya napunta sa bitag na iyon? Ilang araw kaya siyang nandoon, ginagamit ang tanging natitirang lakas upang panatilihing buhay si Koda. May lumaglag na larawan mula sa folder. Si Nova nasa bahay ng pamilyang Morales, nakahiga sa isang malambot na kama, niyayakap ng isang batang nakapalupot ang mga braso sa leeg niya. Sa likod may nakasulat, "Unang Pasko ni Nova bilang sibilyan, kinain niya ang buong ham, sulit na sulit, the Morales." Nahanap mo ang kaligayahan, bulong ni Elisa sa larawan. Nakuha mo ang nararapat sa'yo, ang iyong retiradong buhay, ang pamilyang nagmahal sa'yo, lahat ng pinaghirapan mong makamit. Ang huling laman ng folder ay hindi dokumento, kundi isang maliit na plastic bag. Sa loob ay may pulang rubber ball, kupas na sa tagal, puno ng bakas ng kagat. May nakadikit na papel. Nakita ko ito sa mga gamit ni Nova. Sa palagay ko nararapat na mapa sa inyo, Dr. Moreno. Marahang hinaplos ni Elisa ang bola, ang huling ugnayan ni Nova sa kanyang dating handler, dinala sa gitna ng digmaan, at sa kung anong paraan ay nanatiling buo kahit sa buhay sibilyan. Marahil dala niya ito nang mawala siya. O baka nilaro ito ni Koda habang pilit tumatayo sa nanghihinang mga binti habang magkasama silang lumalaban sa loob ng kagubatan. Lumapit si Elisa sa sala kung saan nakaupo si Lola Isabela, naggagantsilyo sa tabi ng lumang fireplace. "Alam mo ba ito?" tanong niya. Iniaabot ang folder. Ibinaba ni Isabela ang karayom, malumanay ang mukha habang binabalikan ang nakaraan. Ibinahagi sa akin ni Dr. Moreno ang ilan sa mga yan noon, pero naisip naming mas mabuting hintayin ka munang tumanda. Pero lumipas ang mga taon at parang kailanman walang naging tamang sandali. "Isa siyang bayani," sabi ni Elisa habang nauupo sa tabi ni Lola. "Tunay na bayani. Pinrotektahan niya ang mga sundalo, natuklasan niya ang mga bomba, nakatapos siya ng 3 deployment. At akala ko ako ang nagligtas sa kanya. Pero Lola, siya ang nagligtas sa sarili niya. 6 na buwang buntis siya sa gubat, inalagaan niya si Koda, kahit sugatan. Ako? Ako lang." "Tumigil ka dyan," putol ni Isabela, matatag ang tinig. "Akala mo ba, sa digmaan lang may kabayanihan, Hija? Yung batang babae na humarap sa isang mabangis na hayop at pinili ang habag kaysa takot, kabayanihan din yon. Maaaring magkaiba ang anyo, pero pareho silang totoo. Kahit nalaman mo ang buong katotohanan, hindi ka naman magmamahal ng mas higit pa at hindi mo rin siya ituturing ng kakaiba. Elisa, anak, ibinigay mo kay Nova ang eksaktong kailangan niya. Hindi pagsamba, hindi awa, kundi tahanan. Ibinalik mo sa kanya ang kahulugan ng buhay. Tinulungan mong palakihin si Koda, binantayan ka niya bawat tag-araw, at sa piling mo natagpuan niyang muli ang kabaitan matapos ang napakaraming kalupitan." Hinawakan ni Elisa ang pulang bola ng mahigpit, naalala kung paanong minsan ay dinadala ito ni Nova sa kanya. Kumikilos ang buntot nito, parang nagsasabing, "Laro tayo." Hindi siya humihingi, hindi siya nagpapilit. Iniaalok lang niya,
Ilang beses na kaya nagsilbi ang bolang iyon bilang kanlungan sa Afghanistan, isang saglit ng normal sa gitna ng kaguluhan. May natuklasan pa ako. Mahina ang boses ni Elisa. Ayon sa kanyang military health files, nasugatan siya habang inililigtas ang 6 na sundalo mula sa isang pampasabog. May mga piraso ng bakal na bumaon sa kanyang balikat. Yung parehong balikat na laging naninigas. Naalala mo ba yung lagi niyang tinatakpan tuwing malamig ang umaga? Tumango si Isabela. Naalala ko kung paanong pinaiinit mo ang mga medyas na may lamang bigas at inilalagay sa balikat niya habang nagpapahinga siya. Akala ko noon, epekto lang ng katandaan. Halos maputol ang boses ni Elisa. Pero dala pala yun ng labanan at nang muli siyang nabitag at nasugatan, kahit ganon, hindi niya natapos ang pangungusap. Pinili pa rin niyang magtiwala sa isang batang babae na may tirintas at galos sa tuhod pagtatapos ni Isabela. Tinitigan ka niya, Elisa, at nakita niya ang isang taong karapat-dapat pagkatiwalaan ng kanyang pinakamahalagang yaman. Hindi dahil desperado siya, kundi dahil nakilala niya ang isang kaluluwang katulad ng kanya, isang tagapangalaga. Tahimik na nagmuni-muni si Elisa sa mensahe ni Staff Sergeant Giordano. Ang kahilingang hayaang si Nova ay makatagpo ng kapayapaan. Sa palagay mo, nagawa natin yon? Nabigyan ba natin siya ng kapayapaan? Naging malalim ang tingin ni Isabela. Naalala mo ang huling mga taon niya? Kung paanong lagi siyang nagpapahinga sa arawan sa terasa, si Koda nasa tabi niya, habang pinapanood kaniyang naggagayak ng hardin, kung paanong gabi-gabi iniikot pa rin niya ang paligid pero palagi siyang natutulog sa paanan ng kama mo. Naranasan niya ang kapayapaan, Elisa. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, oo, nahanap niya ang tunay na katahimikan at pinili niyang ibahagi ito sa iyo. Tumayo si Elisa, hawak pa rin ang pulang bola at lumapit sa bintana. Sa kabila ng salamin, ang kagubatan ay lumulubog na sa takip silim. Ang parehong kagubatan kung saan minsang nagpasya ang isang inang desperado ng isang imposibleng hakbang. Lahat ng sundalong iniligtas niya, bulong ni Elisa. Lahat ng buhay na ipinaglaban niya. At sa huli, ang nais lang niya ay protektahan ang anak niya. Mula sa pagtuklas ng mga bomba, naging pinakamagaling siyang ina. Diyos ko, pabulong niya. Napakahusay niya. Napakagaling na nga, sang-ayon ni Isabela, at nakita rin niya yang lakas sa'yo. Ano pa bang dahilan kaya isang military working dog, isang asong sinanay para maging mapagbantay at magbasa ng panganib, ang ipagkakatiwala ang anak niya sa isang batang kakikilala pa lang? Elisa, sa isang paraan alam niya kung sino ka talaga. Lumingon si Elisa mula sa bintana at naging malinaw ang kanyang paninindigan. Ang klinika, hindi lang ito magiging alaala para sa kanya, ito ang magiging patunay para sa kanilang lahat. Sa mga working dogs, sa mga service animals, sa mga nilalang na nagsasakripisyo ng lahat, kapalit ng wala. Ang paglalakbay ni Nova, nararapat itong ibahagi. Kung ganon, ibahagi mo, sagot ni Isabela nang walang pag-aalinlangan. Pero tandaan mo, sa'yo rin ang kwentong ito. Kwento ito ng isang batang babae na sapat ang tapang para tumugon sa tawag ng tungkulin, kahit ang tawag na iyon ay hindi galing sa isang opisyal, kundi sa ginintuang mga mata ng isang aso. Tiningnan ni Elisa ang pulang bola sa kanyang palad, makinis na sa tagal ng pagbitbit at pagmamahal. Bukas, ipapaskil niya ang ilan sa mga dokumento sa klinika. Ipapakilala niya ang background ni Nova bilang isang military service dog sa lahat. Pero ngayong gabi, may isa pa siyang dapat gawin. Lumabas siya, papunta sa huling hantungan ni Nova. Bit-bit ang pulang bola, lumuhod siya. Maingat niyang inilapag ito sa tabi ng batong marka kung saan naroon na ang kwelyo ni Koda. Alam ko na kung sino ka, mahinang wika ni Elisa. Lahat ng bahagi mo, mandirigma, tagapagligtas, ina, kaibigan, at ipinapangako ko sa iyo, ipapaalam ko sa mundo. Hindi malilimutan ang ginawa mong kabayanihan, ni Isa. Humaplos ang hangin sa pagitan ng mga pine tree.
Sa isang iglap tila ba nakita ni Elisa si Nova, nakasuot ng military vest, nakatayo, alerto. Ang ginintuang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Pero agad iyong nagbago at ang nakita niya ay ang Nova na kanyang kilala. Masayahin, kumakawag ang buntot, si Koda ay naglalaro sa paanan niya at ang parehong mga mata ay puno ng lambing. Pareho silang totoo, parehong si Nova at parehong bumuo sa kung sino na si Elisa ngayon. Nang maupo siya sa terasa ng kabin, may kakaiba sa pakiramdam ng leather journal sa kanyang kamay. Ang araw ay gumuguhit ng mahahabang anino sa mga pahinang sinulatan ng isang batang may maayos at masinsing sulat kamay. Natagpuan niya ito habang nag-aayos sa atik. Nakatago sa kahong may label na Elisa's Belongings 2000. Sinulat ng 8 taong gulang niyang sarili ang lahat ng may kaseryosohan. Parang alam niyang mahalaga ang bawat sandaling iyon. Ang unang entry ay nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Hunyo 15, iniligtas ko ang isang aso ngayon. Niligtas ko siya, pero paulit-ulit ko siyang napapanaginipan na nakabitag pa rin at hindi ko siya mailabas. Parang kulang ang lakas ng kamay ko sa panaginip. Umuungol siya at umiiyak din ako pagmulat ko. Sabi ni Lola, normal lang daw. Pero paano kung hindi ko siya nakita? Paano kung hindi ako lumihis sa daan gaya ng ipinangako ko? Ipinatong ni Eliza ang kamay sa kanyang dibdib, naramdaman pa rin niya ang bigat ng takot na iyon. 24 na taon na ang nakalilipas. At ramdam pa rin niya ang bigat ng responsibilidad na binata ng kanyang murang balikat noon. Binuklat niya ang susunod na pahina. Hunyo 17, si Nova, yun na ang pangalan niya ngayon, nasa ilalim pa rin ng pangangalaga ni Dr. Moreno. Sabi niya, baka kailangang putulin ang paa. Ipinangako ko kay God na magpapakabait ako habang buhay kung maililigtas ang paa niya. Seryoso ako. Hindi na ako magrereklamo sa broccoli o sa math homework. Si Koda ang bilis uminom ng gatas, parang palaging gutom. Nagtataka ako kung naiintindihan niya na nahihirapan ang nanay niya. Nagpatuloy pa ang mga tala sa diary. Bawat pahina ay nagbibigay ng sulyap sa sakit na matagal nang itinago ni Elisa sa ilalim ng mga dekadang tagumpay sa karera. Tama ang kanyang tagapayo, hindi lang ito tungkol sa pagligtas ng isang hayop. Ito ay tungkol sa isang batang babae na biglang naitulak sa gitna ng krisis, na pilitang gumawa ng mga desisyong hindi dapat pasanin ng isang 8 taong gulang. Hunyo 20, bumalik na naman ang masamang panaginip. Ngayon, nagsalita si Nova. Tinanong niya kung bakit ang tagal kong bumalik. Sinubukan kong ipaliwanag na tumakbo ako ng mabilis hanggat kaya ko, pero hindi niya matanggap. Tumawag si Mama, sabi niya parang iba raw ang boses ko. Hindi ko sinabi ang tungkol sa mga panaginip. Nanginig ang mga daliri ni Elisa habang ipinagpapatuloy ang pagbasa. Maaring nakalimutan niya o sadya niyang inilibing ang bigat ng karanasang iyon na bumaon sa pinakaloob ng kanyang pagkatao. Ang batang sumulat ng mga salitang iyon ay napilitan ng tumanda sa loob lamang ng ilang araw. Natutunan na ang pag-ibig ay minsan nangangahulugan ng pagtanggap ng pasaning imposibleng buhatin. Isa pang entry ang humila ng kanyang atensyon. Hunyo 25, pinayagan ako ni Dr. Moreno na tumulong sa pagpapalit ng benda kay Nova ngayon. Ang amoy ng sugat ay masama at mukhang mas grabe pa sa dati. Nahilo ako pagkatapos pero siniguro kong hindi niya ito napansin. Sinabihan ko siya na matapang siya at maganda. Tumitaba na si Koda. Positibo yun, di ba? Kahit paano may ginagawa akong tama. Naroon sa bawat linya ang pagkakabaon ng guilt, ang pagsisisi na hindi niya agad nakita si Nova, ang pakiramdam na isa lang siyang bata noong pinakakailangan siya, ang hirap sa bawat sandaling siya ay masaya habang si Nova ay naghihirap. Ngayon ay alam ni Elisa, ito ang tinatawag na survivor's guilt. Ang baluktot na lohika na nagsasabing, ang pasasalamat mo sa pagkaligtas ay tila bumabawa sa sakit ng mga pinaglaban mo. Nagpatuloy siya sa pagbuklat, binabasa ang tuluyang pakikibaka ng kanyang batang sarili. Hulyo 4, nagsama-sama ang lahat para manood ng fireworks, pero nanatili ako kay Nova. Nangangatog siya kapag may biglang ingay.
Pinaliwanag ni Doktor. Moreno na iyon ay dahil naranasan niya ang digmaan. Hindi ko alam na may mga asong sumasama sa labanan. Kumanta ako ng mahihinang himig hanggang tumigil ang kanyang panginginig. Pakiramdam ko galit si Papa na hindi ako sumama sa kanila. Hulyo 10, nakagalaw si Nova ngayon, 3 hakbang lang, pero nagawa niya. Umiyak ako ng sobra. Naghanda si Lola ng tsokolate at sinabi niyang minsan ang luha ay galing sa tuwa. Pero hindi ako masaya. Natatakot ako. Paano kung yon na ang hangganan niya? Paano kung nailigtas ko lang siya para patuloy siyang magdusa? Pumikit si Elisa, muling naramdaman ang tagpong iyon, ang pagpupursigi ni Nova na makagalaw, ang paghihirap sa bawat hakbang. Pati siya mismo parang hindi makahinga sa sobrang bigat ng responsibilidad. Ang matinding pagnanais na maging perpekto, na patunayan na karapat-dapat siya sa tiwalang ibinigay ng aso. May mga sumunod pang tala, mga pahina ng isang batang pilit iniintindi ang trauma. Hulyo 18, panibagong bangungot, nagsalita ulit si Nova. Pero ngayon, sinabi niyang dapat ay hinayaan ko na lang siyang mamatay ng tahimik. Hinanap ko sa diksyonaryo ang ibig sabihin ng peaceful death. Ang sabi, ito ay pag-alis na may dignidad. Mas masama ba ang mabuhay ng walang dangal kaysa mamatay na may dangal? Hindi ko ito maitanong kay Lola, baka mag-alala siya. Hulyo 23, may babaeng sa palengke na nagsabing hindi dapat hinahayaang mag-alaga ng sugatang hayop ang isang bata. Baka raw masira ang isip ko. Gusto kong matawa, pero naging iyak. Paano mo ipapaliwanag sa isang tao na sira ka na nga, na tuwing pipikit ka, nakikita mo ang ginintuang mga mata niya? Ibinaba ni Elisa ang diary at lumapit sa gilid ng terasa. Tahimik ang kagubatan ngayon, pero sa kanyang paningin, nariyan pa rin ang dating hitsura nito sa mata ng isang bata. Malawak, nakakatakot, puno ng lihim na sakit. Masyado pa siyang inosente noon para tunay na maunawaan, pero sapat ang gulang niya para maramdaman ang bigat. Naalala niya kung paano siya tinawag ng mga tao na bayani, kung paanong pinuri siya sa ginawa niyang pagliligtas. Pero walang nakaintindi kung gaano kabigat ang lahat ng iyon. Sa mata ng iba, inspirasyon siya. Para sa kanya, ito ay isang pagsubok sa apoy. Nagbalik siya sa diary, tumungo sa mga tala ng pagtatapos ng tag-init. Agosto 2, mabilis nang kumilos si Nova ngayon, hindi pa rin ganap at may iniingatang paa, pero tumatakbo siya. Naglalaro sila ni Koda at mukha silang masaya. Dapat masaya rin ako. Pero bakit parang gusto ko pa ring umiyak? Agosto 10, dumating si Mama at Papa. Sabi ni Papa, masyado na raw akong seryoso. Sabi ni Mama, baka kailangan ko nang kausapin ng isang profesional. Pero paano ko ipapaliwanag na hindi na ako pwedeng manatiling pareho? Na naiintindihan ko na ngayon kung ano ang ibig sabihin ng pagdurusa at pananampalataya. At kung paano, minsan, ang magmahal ay ang subukang gawin ang imposibleng bagay. Agosto 15, nahuli ako ni Lola na umiiyak sa tabi ng kulungan ni Nova. Sinabi ko na rin sa kanya ang tungkol sa mga bangungot, tungkol sa pakiramdam na araw-araw ay binibigo ko si Nova. Sabi niya, may isang bagay akong dapat tandaan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, Eliza. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon kahit natatakot ka. Pero paano kung ang pagiging naroroon ay hindi sapat? Nanginig ang dibdib ni Elisa. Buong buhay niya, iyon ang tanong na hindi niya matakasan. Bawat hayop na iniligtas niya sa Denver, bawat laban na hinarap niya para sa kanilang buhay, lahat ng iyon ay paghahanap ng kasagutan. Sapat na ba ang simpleng pagiging naroroon? Talaga bang nakuha niya ang tiwala ni Nova? Ang huling entry sa diary o tala ng tag-init ay tila may ibang bigat. Ang sulat kamay ay mas kontrolado, mas matatag. Agosto 28. Babalik na ako bukas sa bahay. Mananatili sina Nova at Koda rito kay Lola. Sigurado akong magiging maayos sila, mahinang sabi ni Elisa. Pero pakiramdam ko'y iniiwan ko ang bahagi ng sarili ko. Marahil yung bahaging natatakot o baka yung matapang,
hindi ko na sila maipagkaiba. Hinalikan ako ni Nova sa pisngi ngayon habang dumadaloy ang mga luha ko. Parang sinasabi ng tingin niya, magiging ayos ang lahat. At gustong-gusto kong paniwalaan yon. Gustong-gusto kong maniwalang naging sapat ako. Idinin ni Elisa ang diary sa kanyang puso at biglang dumaloy sa kanya ang linaw. Ito ang tunay na dahilan kung bakit siya bumalik. Hindi lang para gunitain ang buhay ni Nova, kundi para harapin ang batang babaeng lubusang nabago noong tag-araw na iyon. Ang batang babaeng sa murang edad, natutunan na ang pag-ibig ay maaaring maging parehong kamangha-mangha at masakit, na ang pagligtas ng buhay ay nangangahulugang kailangang buhatin ang bigat nito habang buhay. Narinig niya ang bahagyang galaw sa hagdan ng terasa. Si Lola Isabela lumalapit, mabagal, ngunit matatag ang hakbang. Nakita mo na pala yung lumang diary mo, puna ni Isabela habang nauupo sa silyang yantok sa tabi ni Elisa. Bata lang ako noon, bulong ni Elisa. Masyado pa akong bata para sa ganung klaseng pananagutan. Totoo, tugon ni Isabela, walang alinlangan. Totoo ngang bata ka pa. At ang pagkumpirmang iyon ay tumama kay Elisa na para bang pisikal na hampas. Sa lahat ng taon na sinasabi ng mga tao kung gaano siya kagaling, kung gaano kaswerte si Nova, kung gaano sila ka-proud, narito si Lola Isabela, ang unang umamin ng totoo, na ang lahat ng iyon ay isang mabigat na pasaning hindi dapat pasanin ng isang bata. Bakit mo ako pinayagang gawin yon? Tanong ni Elisa. Hindi may galit kundi may pagnanais na maunawaan. Nanahimik si Isabela ng ilang sandali bago sumagot. Dahil kung pinigilan kita, mas lalo kang masasaktan, natagpuan mo sila, nagsimula ka ng koneksyon. Kung ako ang kumontrol sa lahat, kung pinauwi kita, lalamunin ka ng guilt, pero sa paraang ito nagkaroon ka ng layunin. Naipusok mo ang matinding malasakit mo sa isang bagay na may kahulugan. Pero yung mga masamang panaginip, alam ko, naririnig ko ang mga hikbi mo tuwing gabi at pinupunit ang puso ko. Inabot ni Isabela ang kamay niya at mariing hinawakan ng kay Elisa. Pero alam mo kung ano ang nakita ko rin. Nakita kitang bumabangon tuwing umaga, hinaharap ito muli. Nakita kong natutunan mong ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang kumilos kahit natatakot ka. Mahihirap yon, Elisa. Mahirap para sa 8 taong gulang, pero yon ang humubog sa kung sino ka ngayon. Naisip ni Elisa ang kanyang propesyon, ang napakaraming hayop na kanyang pinagaling, ang reputasyon niyang hindi sumusuko sa mga kasong pinapabayaan ng iba. Bawat isa, si Nova pa rin, sa ibang anyo. Bawat matagumpay na operasyon, parang ang batang Elisa ang patuloy na nagsasabi, kaya ko, sapat ako. Buong buhay ko, sinusubukan kong iligtas si Nova, bulong ni Elisa. Bawat hayop na inaalagaan ko, nakikita ko ang mga mata niya, ang tiwala, at natatakot akong muling mabigo. Muling mabigo? Mariing tanong ni Isabela. Elisa Rivas, hindi mo siya binigo. Iniligtas mo siya. Binigyan mo siya ng 7 taon pa ng buhay, ng pagmamahal, ng kapayapaan. Binigyan mo si Koda ng pagkakataong lumaki. Sa tingin mo ba, pinagsisihan ni Nova na pinagkatiwalaan ka? Araw-araw siyang tumitingin sa bintana tuwing inaasahan ang pagdating mo. Kilala ka niya. Alam niya kung sino ka, ang batang pinili ang habag sa halip na takot. Pero yung bigat na yon, hindi yon sa kanya nanggaling. Ikaw ang gumawa niyon. Ikaw ang nagtakda ng sarili mong kaparusahan. Baka panahon na para patawarin mo ang batang yon. Panahon na para tingnan mo siya gaya ng pagtingin ni Nova bilang isang taong tama sa tamang sandali. Tiningnan ni Elisa ang diary sa maayos na sulat kamay ng batang gustong unawain ang isang hindi maipaliwanag na karanasan. Naalala niya ang mga mata ni Nova, hindi humihingi ng perpeksyon, kundi simpleng tulong. Naalala niya si Koda, lumaking isang kahanga-hangang aso kahit hindi perpekto ang kanyang pag-aalaga. Naalala niya ang lahat ng taon ng pag-ibig na sumunod sa isang araw ng pagkawasak at kagandahan. Sapat ako, bulong ni Elisa, sinusubukan ang mga salita. Takot, maliit, hindi perpekto, pero sapat ako. Hindi lang sapat, sagot ni Isabela. Ikaw ang kailangan.
Namumula na sa gintong liwanag ng papalubog na araw ang kagubatan at sa isang bahagi ng mga punong iyon, minsan isang takot na batang babae ang gumawa ng pasyang bumaluktot sa kanyang tadhana. Pero marahil naisip ni Elisa, panahon na para palayain ang batang iyon, kilalanin ang tapang niya at pakawalan siya mula sa imposibleng inaasahan ng pagiging perpekto. Ang klinika, biglang sabi ni Eliza. Matagal ko na itong iniisip bilang alaala para kay Nova, pero baka pwede itong mas higit pa. Isang lugar kung saan ang ibang bata ay maaaring matutunan din ang natutunan ko, na ang magmalasakit ay ang magpakita, kahit takot ka, na ang pagiging bata ay hindi hadlang sa pagbago ng isang buhay. Ngumiti si Isabela, maliwanag at buo. Eksakto ito sa gusto ni Nova. Muling binuksan ni Elisa ang huling pahina ng journal at doon, sa nanginginig na sulat kamay ng isang bata, mababasa ang mga katagang, "May tiwala sa akin si Nova. Nangangako akong hindi ko siya bibiguin." "Tinupad mo yan?" bulong ni Elisa sa kanyang batang sarili. "Lumaban ka gamit ang lahat ng tapang na meron ka at higit pa iyon sa sapat. Sa totoo lang, mula pa noon, sapat ka na." Ang guilt na nanahan sa puso niya sa loob ng mahigit 2 dekada, hindi tuluyang nawala. Pero nagbago ito. Mula sa bigat na dumudurog, naging pundasyon. Isang paalala na minsan ang pinakadakilang anyo ng tapang ay lumilitaw habang tayo'y maliit at natatakot. Sa gitna ng imposibleng sandali, at lalo na sa mga panahong iyon, kumakapit pa ang liwanag ng hapon sa kusina habang nakaupo si Elisa sa lumang mesa, hawak-hawak ang kanyang lumang diary noong bata pa siya. Mahigit 15 minuto na siyang nakatitig sa parehong pahina nang may marinig siyang mga yabag. Lumitaw si Lola Isabela sa pintuan. Mabagal ngunit matatag ang paglalakad sa edad na 89, may hawak na bagay na balot sa kupas na asul na tela. 24 na taon ko itong iningatan, sabi ni Isabela habang dahan-dahang naupo sa silya sa tapat niya, sabay impit na ungol. "Alam kong kailangan mo munang matagpuan ang diary na yan para harapin ang mga multo ng nakaraan, pero ngayong gabi handa ka na." Pinanood ni Elisa ang banayad na paggalaw ng mga kamay ng kanyang lola habang isa-isang inalis ang tela. Lumitaw ang isang lumang kwelyong gawa sa balat. Hindi ito basta kwelyo. Ito ang service collar ni Nova. May mga nakakabit na bakal na tag at insignia ng militar. Marahang kumalansing ang mga tag ng ipinatong ito ni Isabela sa mesa. "Hindi ito posible," mahinang sabi ni Elisa habang halos di niya mahipo ang kwelyo. "Akala ko nawala na to ng tuluyan noong nawala siya." Pinadala ito ng pamilyang Morales matapos silang kontakin ni Dr. Moreno, paliwanag ni Isabela. Naniniwala silang dapat mapasa iyo ang alaala ng kabayanihang ginawa ni Nova. Pero noon, bata ka pa lang at pasan mo na ang napakaraming sakit, kaya iningatan ko muna ito, hinihintay ang tamang oras. Dahan-dahang binuhat ni Elisa ang kwelyo at agad niyang naramdaman ang bigat nito. Nakasulat sa mga tag, MWD Nova, K-Siyam 4521, 75 Ranger Regiment. Nakaukit sa ilalim, "In Valor there is Nova." Napalunok siya habang dinadama ang mga bahagi ng balat na kinintab ng balahibo ni Nova sa dami ng taon ng tapat na serbisyo. "Meron pang mas malalim dito," dagdag ni Isabela habang inilalabas ang isang makapal na sobre. Kasama ito nang dumating ang kwelyo. Sa loob ay may litrato na hindi pa kailanman nakita ni Elisa. Si Nova na nakasuot ng kompletong gamit militar, nakapwesto sa gitna ng grupo ng mga sundalo sa isang lugar sa Afghanistan. Lahat sila'y nakangiti, magkakayakap, at si Nova ay alerto at buong dangal na nakaupo sa gitna. May sulat sa likod ng larawan, ang team na kasama ang kanilang guardian angel, Fob Chapman, 2,000. Sa ilalim ng litrato ay may sulat na halatang paulit-ulit ng binasa.
Ginang Rivas, ako po si Staff Sergeant Marco Giordano. Ako ang naging military partner ni Nova sa Afghanistan. Sinabi sa akin ni Dr. Moreno ang tungkol sa kabayanihang ginawa ng apo nyo, kaya hindi ko na mapigilang sumulat. Hindi ako sanay magsulat ng mga ganito, pero gusto kong malaman ninyo kung sino talaga si Nova, ang kahangahangang aso na yon ang nagligtas sa grupo ko ng hindi mabilang na beses. May kakayahan siyang maramdaman ang panganib kahit malayo. Alam niya kung kailan may nangangailangan ng kalinga at kusa siyang lalapit. Wala siyang ibang hinangad kundi ang maglingkod at minsang maramdaman ang haplos sa kanyang ulo. Ang pagpapalaya sa kanya para magretiro ang isa sa pinakamabigat kong desisyon. Hindi pwedeng manatili ang mga asong militar sa mga handler nila. Karapat-dapat silang magkaroon ng tunay na pamilya, ng tahanan na ligtas at mapayapa. At natagpuan niya yon sa pamilya Morales, mga taong nagmahal at nag-alaga sa kanya. Nung mabalitaan kong nawala siya, paulit-ulit akong bumalik mula Denver, sinusuyod ang bawat landas at nang malamang hindi lang siya nakaligtas kundi nagkaanak pa at may isang taong handang magsakripisyo para sa kanya, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Iniligtas ng apo nyo ang pinakamalapit kong kasama, ang kaagapay ko sa serbisyo, ang pinakadedikadong sundalo na nakilala ko. Pakisabi sa kanya, may kakayahan si Nova na makilala ang tunay na bayani. Buong buhay niya, iyon ang kanyang pinangangalagaan. At nang piliin niyang ipagkatiwala ang pinakamahalaga niyang yaman sa apo niyo dahil nakita niya sa batang yon ang isa pang tagapagtanggol. Walang halaga ang laki ng katawan, ang mahalaga ay tibay ng puso. Ang batang iyon ay may 2 mandirigma, kasama ng sulat na ito ang kwelyo ni Nova at ang larawan ng unit namin. Nilagdaan ito ng lahat nang mabalitaan nilang buhay pa siya. Gusto nilang malaman ng bagong pamilya niya kung gaano siya kamahal. At kung gaano pa rin siya minamahal, lagi naming inaalala si Nova tuwing may pagtitipon ng mga veterano. Salamat sa pagbibigay sa kanya ng katahimikang nararapat. Salamat sa pagtatapos ng kanyang kwento sa pagmamahal. Lubos ang pasasalamat. Sergeant Marco Giordano, Bravo Company, 2nd Battalion, 75th Ranger Regiment. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang tinatapos ang pagbasa. Binaligtad niya ang litrato at nakita ang 2 ng pirma na halos tumabon sa likod. May mga mensaheng nakasulat tulad ng, "Niligtas kami ni Nova sa Kandahar. Pinakamagaling na partner. Salamat sa pagmamahal sa aming mahal na aso." Ang dami niyang buhay na naantig, mahina at nangingilid-luhang bulong ni Elisa. At sa lahat ng maaari niyang piliin, buong paniniwalang sabi ni Isabela, tiningnan niya ang isang batang may 2 tirintas at alam niyang ito ang magpoprotekta sa pinakaimportante sa akin. Masusing tiningnan ni Elisa ang kwelyo at may natagpuan siyang maliit na bulsa na hindi niya napansin kanina. Sa loob ay may isa pang liham, sulat ng ibang tao base sa kakaibang sulat kamay. Kung binabasa mo ito, sayo na ang aso ko. Ako si Private First Class Marco Sanchez. Natagpuan ako ni Nova matapos sumabog ang isang explosive device. Ako'y sugatan at duguan. Nanatili siya sa tabi ko hanggang dumating ang medical team. Isinusulat ko ito bago matapos ang serbisyo niya dahil alam kong ang susunod na mag-aalaga sa kanya ay kailangang malaman. Minsan, nananaginip siya ng masama, nanginginig at umiiyak ng mahina. Ilapat mo lang ang palad mo sa katawan niya. Iparamdam mong ligtas siya, agad siyang tatahimik. Gusto niyang minamasahe ang kanyang mga tainga sa paikot na galaw. Palaging pakanan, oo medyo kakaiba, takot siya sa kulog pero kayang humarap sa putok ng baril nang walang pag-aalinlangan. Kapag naramdaman niyang ligtas siya sa tabi mo, ituring mong ikaw ay mapalad. Pakiusap, alagaan mo ang espesyal naming alaga. Ibinigay na niya ang lahat.
Iyan ang nagawa mo, Marco, sabi ni Isabela habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Eliza. Bawat bangungot na pinatahimik mo, bawat unos na pinagsaluhan ninyo, bawat masahe sa taingan niyang paikot, naalala ko pa nang natutunan mong gawin yon. Ipinagpatuloy mo ang malasakit nila, naging bahagi ka ng kanyang grupo. Eliza, ikaw ang pinakamaliit at pinakabata, pero kapantay ang halaga. Inalala ni Eliza ang mga gabing iyon. Ang katawan ni Nova na nanginginig habang natutulog, dala ng mga panaginip na ngayoy, alam na niyang alaala ng digmaan. Ilang beses niyang inilapat ang kanyang maliit na palad sa katawan nito, bulong-bulong na sinasabing ligtas na ang lahat. Akala niya noon ay inaalagaan lang niya ang isang alagang aso. Ang totoo, inaalagaan niya ang isang mandirigma. May isa pa, sabi ni Isabela, malumanay ang tinig. Sa loob ng tagong bulsa ng kwelyo, may natagpuan si Eliza na maliit na susi na may nakadikit na label, isang address sa Denver at numero ng storage facility. Iningatan ng mga Morales ang mga gamit ni Nova, paliwanag ni Isabela. Hindi nila magawang itapon ang anuman. Nang malaman nilang naging veterinaryo ka at babalik ka rito para magtayo ng klinika bilang pag-alala kay Nova, ipinadala nila ito. Sabi nila, karapat-dapat kang mapasa iyo ang lahat. Tinitigan ni Eliza ang susi, nilamon ng damdamin. Naguguluhan ako. Bakit hindi mo ito sinabi noon pa? Sa lahat ng taong dumaan, pinaniwala mo akong isa lang akong batang sinuwerte na nandoon lang sa tamang oras? Dahil yun ka nga, sagot ni Isabela, isang bata sa tamang oras. Pero mahal ko, ang pagiging nasa tamang oras ay walang saysay kung wala ang tamang puso. Sa tingin mo ba, kung ang mga sundalong iyon sa Afghanistan ang nakakita kay Nova sa bitag, hindi nila siya tutulungan? Siyempre, tutulungan nila, pero wala sila roon. Ikaw ang nandoon at tumugon ka sa parehong tapang na meron sila. Pero natakot ako. Takot din sila araw-araw. Eliza, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pagkilos kahit natatakot ka. Sa tingin mo ba hindi natatakot si Staff Sergeant Giordano tuwing lumalabas sila ni Nova sa patrol? Pero tuloy pa rin siya. Gaya ng ginawa mo. Muling tiningnan ni Eliza ang litrato, pinagmamasdan ang mga mukha ng mga sundalo, mga kabataang lalaki, malayo sa pamilya, umaasa sa isang aso para sila'y maprotektahan. At ginawa yun ni Nova, araw-araw hanggang sa hindi na kinaya ng katawan niya. At sa huli, binigyan siya ng kapayapaan, ng pagre-retiro, ng komportabling kama, na pagkatapos ay bigla ring nawala dahil sa trahedya. Siguro natakot din siya, mahinang sabi ni Eliza. Nawala, nagdadalang aso, pilit na nabubuhay. At saka nahuli sa bitag. Pero hindi siya sumuko, git ni Isabela. Lumaban siya para mabuhay si Koda. Naghintay siya ng tulong at nang dumating ang tulong sa anyo ng isang batang may tirintas at galos sa tuhod, nakilala niya ito. Yon ay hindi kawalan ng pag-asa. Eliza, yon ay tiwala. Pinag-isipan ni Eliza ang tungkol sa pagtitiwala, sa pananampalataya, sa responsibilidad para sa buhay ng iba. 24 na taon niya itong dinala. Pero ngayon, napagtanto niyang hindi lang pala siya ang may pasan nito. Bawat taong lumagda sa litratong iyon, bawat sundalong iningatan ni Nova, bawat buhay na naligtas dahil naramdaman niya ang panganib. Lahat sila'y magkakaugnay, bahagi ng parehong kwento. Yung klinika, biglang sabi ni Eliza, hindi ito pwedeng maging alay ko lang kay Nova. Kailangan itong maging mas malawak para sa kanilang lahat. Para sa mga sundalong nagmahal sa kanya, para sa mga Morales na nagluksa sa pagkawalan niya, para sa bawat asong tagapaglingkod na nagsasakripisyo ng lahat at halos walang hinihinging kapalit. Ngumiti si Isabela at tila luminaw ang kanyang mukhang kinulubot ng panahon. Ngayon mo naintindihan, hindi ito kailanman naging kwento mo lang, anak.
Isa ka lang sa mga pahina kung saan natagpuan ni Nova ang kanyang tahimik na wakas. 7 taon ng kapayapaan, ng pagmamahal, ng pagiging ina at kasama sa halip na mandirigma. Ibinigay mo yun sa kanya. Tumayo si Elisa, hawak pa rin ang kwelyo at lumapit sa bintana. Yakap na ng dapit hapon ang kagubatan. Kalma na ngayon at tila niyayaya siya. Hindi na ito ang madilim na gubat ng kanyang bangungot. Sa kung saan man sa likod ng mga puno, nandoon ang lugar kung saan niya natagpuan si Nova. Kung saan nagtagpo ang tiwala ng magkaibang nilalang. Alam mo kung anong bigla kong napagtanto, sabi ni Elisa. Humarap muli sa kanyang lola. 24 na taon akong naniwalang kailangan kong maging perpekto dahil nagtiwala sa akin si Nova. Pero siguro nagtiwala siya dahil alam niyang hindi ko kailangang maging perpekto. Siguro ang kailangan lang niya ay ang isang taong handang magsikap. Matalinong hayop, tahimik na sambit ni Isabela. Matalinong desisyon. Tiningnan ni Elisa ang kwelyo na nakahimlay sa kanyang mga palad. Ang mga tag ng pagkakakilanlan na naglakbay mula Afghanistan hanggang Colorado. Mula sa tungkulin hanggang pagre-retiro, sa lungkot at sa pagtubos. Kinabukasan, bibiyahe siya patungong Denver, susuriin ang storage facility, alamin kung anong mga piraso pa ng paglalakbay ni Nova ang naghihintay doon. Pero ngayong gabi, nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya, ang pagkaunawa na hindi siya nag-iisa sa pagmamahal kay Nova. Nakabilang siya sa isang bagay na mas malaki. Isang ugnayan ng mga taong pinag-isa ng katapatan ng isang pambihirang aso. Kailangan ko silang hanapin, biglang sabi ni Elisa. Si Staff Sergeant Giordano, si Marco Sanchez, ang iba pang mga pangalan sa litratong ito. Kailangan nilang malaman kung ano ang naging buhay ni Nova pagkatapos. Kailangan nilang malaman ang tungkol kay Koda, tungkol sa klinika. Kailangan nilang makibahagi. Iniabot ni Isabela ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, marahang ipinahinga ito sa kamay ni Elisa. Naniniwala akong yan mismo ang gugustuhin ni Nova. Inialay niya ang buong buhay niya sa pag-uugnay ng mga tao, sa pagprotekta sa kanila. Walang dahilan para tumigil siya ngayon. At tila tugon, narinig ang mahinang pagkalimbang ng wind chimes sa veranda. Isang banayad na awit sa simoy ng gabi. Matagal na yung ikinabit ni Elisa, ilang araw matapos mamatay si Nova. Naghahanap siya noon ng bagay na lilikha ng musika sa tuwing iihip ang hangin. Isang simbolo na may mga bagay na nananatili kahit wala na sila. Ngayon, napagtanto niyang hindi nagtapos ang kwento ni Nova sa kanyang pagpanaw. Hindi pa nga natapos nang mawala si Koda. Patuloy pa rin ito sa bawat ugnayang nabuo, bawat buhay na nailigtas, bawat sandali ng tiwala sa pagitan ng tao at hayop. Isa lang si Elisa sa mga koneksyong iyon, pero isang mahalagang bahagi. Ang koneksyon na nagsigurong magpapatuloy ang pamana ni Nova ng proteksyon at pagmamahal. Salamat, bulong niya. Hindi tiyak kung para kay Isabela iyon, kay Nova, o sa batang babaeng minsang humarap sa isang imposibleng desisyon 24 na taon na ang nakalipas. Siguro sa kanilang tatlo. Siguro yun mismo ang kahulugan. Ang simoy ng umaga ay may dalang halimuyak ng evergreen at ng pag-asa habang humarap si Elisa sa huling pagkakataon sa lugar kung saan nakahimlay si Nova ilang oras bago buksan ang klinika. Nasa kanyang mga kamay ang lilang sweater, maayos na nakatiklop, ang parehong damit na ginamit upang balutin ang mga sugat ni Nova 24 na taon na ang nakaraan. Manipis na ang tela sa katandaan, pero buhay pa rin ang alaala ng unang pagpapakita ng malasakit. O mahal kong kaibigan, mahinang wika ni Elisa habang lumuhod at inilagay ang sweater sa tabi ng kahoy na alaala. Ngayon na ang araw, 3 oras mula ngayon bubuksan na ang klinika mo. Sana'y naipagkaloob ko ang karangalang nararapat sa iyo. Isang banayad na kamay ang humawak sa kanyang balikat, si Lola Isabela.
Nakapagsuot ng pinakamaganda niyang damit kahit Sabado lang. Kumikislap ang mga mata sa pigil na emosyon. Naalala mo ang paborito kong kasabihan, bulong ni Isabela. May bigat ng halos 70 taong karunungan ang kanyang tinig. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa pamamaalam. Nagbabago lang ito ng anyo. Naghahanap ng panibagong paraan para makaapekto sa mundo. Tumayo si Elisa, pinapagpag ang lupa sa kanyang mga tuhod at muling tumingin sa marker sa puntod. Napapalibutan na ito ng bagong pitas na mga ligaw na bulaklak, mga lilang columbine at Indian paintbrush. Ang parehong mga bulaklak na naging saksi sa unang tapang ng isang batang takot. Sa tabi ng marker, naroon pa rin ang pulang goma na bola na ginamit ni Nova nung panahon ng serbisyo, kumikislap sa ilalim ng araw. Nasa damuhan din ang kwelyo ni Koda, tahimik na nakahimlay. May iniisip ako, banggit ni Elisa habang sila'y naglalakad pabalik sa kubo, tungkol sa mga ikot at ugnayan, kung paanong pinag-ugnay ni Nova ang mga sundalong iyon. Pinrotektahan sila. Pagkatapos, nabuo ang koneksyon namin. Inalagaan niya ako, iniwan niya sa akin si Koda, at ngayon ipinagpapatuloy mo ang koneksyon, wika ni Isabela. Ang klinikang yan, higit pa sa isang gusali, anak. Isa itong pangakong tinupad. Tahimik silang bumaba papuntang bayan, dumaraan sa mga pamilyar na tanawin na puno ng 24 na taong alaala. Dumadaloy pa rin ang ilog sa tabi ng kalsada, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang daanang tinahak ng sasakyan ni Dr. Moreno noon habang nagmamadaling iligtas si Nova. Ang daan patungo sa dating klinika kung saan maraming himala ang naganap sa bisa ng kaalaman at paninindigan. Naghihintay na ang bagong klinika. Kakakabit pa lang ng bagong pinturang karatula, Nova's Haven Wildlife Rehabilitation Center, where every life matters. Binigyang diin ni Elisa ang tagline, inaalala ang isang 8 taong gulang na batang natutong kahit ang pinakamaliit na malasakit ay kayang baguhin ang lahat. Puno na ng sasakyan ang paradahan. Higit pa sa inaasahan ang mga dumalo sa pagbubukas. Napansin ni Elisa ang pamilyar na sasakyan ni Dr. Moreno kahit matagal na siyang retirado. Naroon din ang pamilyang Morales, bumiyahe mula Denver, dala-dala ang mga gamit ni Nova mula sa storage, na ngayoy magiging bahagi ng silid alaala ng klinika. Ngunit ang tanawing tunay na nagpatigil ng kanyang hininga ay ang grupo ng mga lalaking nakasuot ng Army Rangers na t-shirt na nakatayo sa may pintuan. Staff Sergeant Giordano, tawag ni Elisa, agad niya itong nakilala mula sa litratong ipinadala kamakailan. Humarap ang veteranong may buhok na pilak at lumiwanag ang kanyang mukhang may mga guhit ng panahon sa isang mainit na ngiti. Dr. Rivas, ang munting tagapagtanggol ni Nova, ganap ng dalaga ngayon. Parang panaginip ang sandaling iyon. Siya ang sundalong paulit-ulit na ipinagkatiwala si Nova, ang sumulat ng pusong-pusong mga liham matapos itong mawala. May 5 pang veterano sa likod niya. Mga lalaking kabisado na ni Elisa ang pangalan mula sa mga lagda sa litrato. Hindi namin kayang hindi pumunta, sabi ni Marco Sanchez, nakatayo ng may dignidad kahit gumagamit ng tungkod. Nang mabanggit ni Jim na itinatayo ng tagapagligtas ni Nova ang klinikang ito bilang pag-alala, alam naming kailangan naming makadalo. Wala akong sapat na salita, ani Elisa, dama ang bugso ng damdamin. Salamat sa pagpunta, salamat sa inyo dahil inalagaan niyo siya muna. Salamat din sa iyo dahil inalagaan mo siya hanggang dulo, mahinang tugon ni Giordano. Binigyan mo siya ng kapanatagan. Yan ang tanging hiling ng bawat sundalo, ang payapang pagtatapos, ang marahang pamamaalam. Bumukas ang pinto ng klinika at lumabas si Lola Isabela. Elisa, anak, may isang taong kailangan mong makilala.
Matao ang waiting area, puno ng mga pamilyar na mukha mula sa komunidad. Pero isang pamilya ang kapansin-pansin. Isang mag-asawang nasa 30 na ang edad, magkahawak kamay, kasama ang isang batang lalaki na halos 8 taong gulang, ang parehong edad ni Elisa noon. Karga ng bata ang isang maliit na tuta ng German Shepherd na may gintong mga mata. Dr. Rivas, maingat na simula ng babae. Ako po si Sarah Walsh. Ito ang asawa kong si Tom at ang anak naming si Luca. May natagpuan kami kahapon at ang veterinaryo sa Greeley ang nagsabing dalhin namin ito sa inyo. Lumapit si Luca, tahimik pa ring nakayakap ang tuta sa kanya kahit marami ang tao sa paligid. Gala kami sa trail, paliwanag ng bata, tapat ang tinig. Tapos nakita namin tong tuta, mag-isa lang, walang tag, walang inang kasama. Akala ni Dad dapat naming dalhin sa animal shelter pero huminto siya, tumingin kay Elisa na may determinasyong pamilyar. Pero parang tinitigan niya ako na para bang kailangan niya ako, na para bang hinihintay talaga niya ako. Katawa-tawa pakinggan, di po ba? Lumuhod si Elisa para mapantayan ang kanyang taas. Humigpit ang lalamunan. Hindi, anak, hindi yun katawa-tawa kahit kaunti. May mga hayop na likas na alam kung sino ang dapat nilang matagpuan. Maingat niyang sinuri ang tuta. Malusog, maayos ang katawan, tinatayang 7 linggo pa lang, walang microchip, walang natatanging palatandaan, maliban sa mga pambihirang gintong mata na tila puno ng karunungan na lampas sa kanyang edad. Anong pangalan ang ibinigay mo sa kanya? Tanong ni Elisa. Namula ang pisngi ni Luca. Tinawag ko siyang Chance. Kasi po, sabi ni Mama, lahat ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Sa likod ni Elisa, narinig niya ang biglang paghinga ni Giordano. Yung mga mata, mahinang bulong nito. Jim, tingnan mo ang mga mata niya. Lumapit ang mga veterano. Pinagmasdan ni Elisa ang pag-unawa sa mga mukha nila. Hindi dahil kilala nila ang tuta, di iyon posible, kundi dahil may nakita silang pamilyar sa mga gintong matang iyon. Isang katangiang hindi maipaliwanag. Alam nyo, sabi ni Elisa, mabagal at nag-iisip, ang mga German Shepherd ay may kakayahang ipasa ang ilang katangian sa kanilang mga anak. Hindi lang pisikal, kundi katalinuhan, katapatan. Yung likas na kakayahang makakilala ng mga taong mapagkakatiwalaan. Tumingin si Luca kay Chance, tapos kay Elisa. Ibig sabihin parang ipinanganak siyang alam na kung kanino dapat magtiwala. Parang ganun na nga. Tumayo si Elisa, may desisyong nabuo. Luca, interesado ka bang sumali sa youth volunteer program namin? Tutulungan mong alagaan ang mga hayop na nangangailangan ng kalinga. Si Chance ay maaring sanayin bilang therapy dog. Bibisita sa mga may sakit na bata, magpapatahan sa mga natatakot, pero malaki ang responsibilidad nito. Nagliwanag ang mukha ni Luca bago ito naging seryoso. Kaya ko po, sapat ang tapang ko. Nagtiwala si Chance sa akin, kaya kailangan ko ring maging matapang. Para bang tinamaan si Elisa sa puso. Ang sariling mga salitang sinabi niya noon, inuulit ngayon ng isa pang bata sa harap ng isang di inaasahang tungkulin. Nararamdaman niya ang marahang paghaplos ni Lola Isabela sa kanyang balikat. Naniniwala ako, malambing na sagot ni Elisa, kapag may hayop na nangangailangan at ipinagkatiwala ang sarili sa iyo, babaguhin ka nun, gagawin kang mas matatag kaysa inaakala mo. Mistulang dumaan sa ulap ang seremonya ng paggugupit ng laso. Ikinwento ni Elisa ang dedikasyon ni Nova, ang kanyang pagliligtas at ang mga taon ng pagmamahal na sumunod. Ibinahagi ni Giordano at ng mga veterano ang mga alaala, halinhinang luha at halakhak ang naging reaksyon ng mga nakikinig. Ipinakita ng pamilya Morales ang mga medalya at larawan ni Nova para sa memorial display. Ikinuwento ni Dr. Moreno, ngayoy nasa 70, ang araw na isang 8 taong gulang na batang babae ang tumakbo sa klinika niya kasama ang isang asong malapit ng mamatay at isang determinasyong walang makahahadlang.
Ngunit ang sandaling hinding-hindi makakalimutan ni Elisa ay nang malapit nang matapos ang programa. Nasa tabi pa rin ni Luca si Chance, tahimik na pinakikinggan ang bawat salita habang ipinapakita ni Giordano ang mga batayang utos sa mga aso. Hindi gumagalaw ang batang aso, ang gintong mata nito'y nakatuon kay Luca, malalim, matalino. Napapansin mo? Mahinang bulong ni Isabela kay Elisa. Patuloy ang ikot, nagbago ang landas ng batang yan, gaya ng sayo noon, at sa kung saan mang dako, sa paraang hindi natin ganap na nauunawaan, naniniwala akong alam ni Nova. Habang iniikot ng mga bisita ang pasilidad, namamangha sa mga makabagong kagamitang medikal at sa silid alaala na inilaan para sa paglalakbay ni Nova, napansin ni Elisa ang sarili niyang bumabalik sa pasukan. Isang payak na plake sa tabi ng pintuan ang tinamaan ng sinag ng dapit hapon. Iniaalay kay Military Working Dog Nova, Service Number K94521, na nagturo sa atin na maraming anyo ang katapangan, na ang tiwala ay kayang lampasan ang lahat ng hangganan, at na ang tunay na pagmamahal ay walang hanggan. Ipinagdiriwang din si Elisa Rivas, 8 taong gulang, na nagpakita na kahit ang pinakamaliit na mga kamay ay kayang magdala ng pinakadakilang malasakit. Hindi ko inaprubahan ang huling bahagi niyan, protesta ni Elisa kay Isabela. Ngumiti ang kanyang lola. Hiniling yan ng mga veterano. Sabi nila, kung nararapat si Nova sa pagkilala sa kanyang tungkulin, karapat dapat ka rin sa pagkilala sa iyo. Pagsapit ng gabi, pinanood ni Elisa si Luca sa bakuran, abala sa pagbato ng bola kay Chance. May buong pusong konsentrasyon, gaya ng isang batang natagpuan na ang kanyang layunin. Masiglang bumabalik ang tuta, kislap sa gintong mga mata. Nanatili si Giordano sa malapit, mapagpasensyang nagtuturo, ibinabahagi ang karunungang minsan ding ibinahagi sa kanya. Buong ikot, bulong ni Elisa. Hindi ikot, mahinang tugon ni Isabela. Isang spiral, bawat pag-ikot ay lumalawak, naaabot ang mas maraming kaluluwa. Niligtas ni Nova ang mga sundalo, niligtas mo si Nova. At sa huli, niligtas ka rin niya, binigyan ka niya ng kahulugan. At ngayon, ikaw ang nagsasagip ng iba. At yang batang yan, sabay turo niya kay Luca, sino ang makapagsasabi kung ilang buhay pa ang maaabot niya dahil sa araw na ito? Habang unti-unting nilulukob ng dapit hapon ang mga bundok sa kulay ginto at rosas, tumayo si Elisa sa bungad ng santuwaryo ni Nova. Higit pa sa kanyang pinangarap ang klinika, hindi lang pasilidad medikal, kundi isang lugar kung saan pwedeng lumago at maghilom ang koneksyon ng tao at hayop. Banayad na simoy ang gumalaw sa mga dahon at sa isang iglap parang narinig ni Elisa ang mahina at mapayapang hinga ng isang aso, ang banayad na kaluskos na maaaring buntot na galak ang dahilan, maaaring guni-guni lamang. Pero maaaring oo, maaaring yun ang paraan ni Nova para ipahayag ang matagal na niyang sinasabi. 24 na taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng kanyang mga gintong mata at taimtim na tiwala. Salamat sa pagkilala sa akin, salamat sa pagsagip sa akin, salamat sa pagpapakita na ang pagmamahal ay hindi kailanman tunay na nagtatapos. Bagkus, ito'y lumalawak. Inaabot ang panahon, distansya at uri ng nilalang upang tiyakin na kailanman hindi tayo lubos na nag-iisa. Alam mo, Lola, wika ni Elisa habang pinagmamasdan sina Luca at Chance na naglalaro at ang mga veterano't kapitbahay na nagkakapalitan ng kwento at merienda. Tama ka simula pa lang. Tungkol saan, anak? Ngumiti si Elisa at naramdaman niya kung paanong ang 24 na taon ng bigat ay naging kalayaan. Minsan talaga ang mga sugo ng langit ay may 4 na paa at basang ilong. At kung mapalad tayo, tinuturuan nila tayong lumipad. Bukas pa rin ang pintuan ng klinika, handa sa kung sino mang nilikhang sugatan ang susunod na kakailangan ng tulong.
Handa sa susunod na 8 taong gulang na kailangang tumapang lampas sa kanyang edad. Handa sa susunod na ikot ng isang walang hanggang spiral ng pagmamahal, pananampalataya at koneksyon. Patuloy ang impluensya ni Nova at sa isang dapit hapon sa Colorado, may isang German Shepherd at ang kanyang anak na masayang tumatakbo, buon at malusog, nagbabantay sa mga taong minsang nag-alaga sa kanila. Ang wakas ay isa lang palang panibagong simula. Minamahal kong mga kaibigan, gaano nga ba kahanga-hanga na ang pinakamalalim na pagmamahal ay kadalasang nagmumula sa pinakadi inaasahang pinagmumulan? Itinuro sa atin ang kwento ni Elisa at ni Nova na ang pinakamahalagang biyaya sa buhay ay madalas dumarating sa gitna ng ating pinakamadilim na sandali. Noong isang sugatang German Shepherd, isang bayani ng digmaan na nagligtas ng maraming buhay sa Afghanistan, ay nagtiwala sa isang takot na batang babae. Ibinigay sa kanya ang kanyang pinakapinagkaingatang regalo. Sa 24 na taon ng pagmamahal, pagdadalamhati at paghilom, nakita natin kung paanong isang malasakit ay maaaring umabot sa maraming henerasyon. Hindi lang 2 buhay ang nabago, kundi buong komunidad. Habang tayo'y tumatanda, lalo nating nauunawaan ang ating tunay na pamana ay hindi nasusukat sa mga naabot o mga bagay na naipon, kundi sa mga ugnayang binuo natin at sa pagmamahal na naibahagi, mapadalawa man ang paa o 4. Ipinakita ng kwento ni Nova na ang katapangan ay walang edad, ang tiwala ay walang hangganan, at minsan ang mga sugo ng langit ay talagang may 4 na paa at basang ilong. Sa ating pagtanda, dumarating ang karunungan upang makilala ang mga sagradong sandaling ito ng koneksyon sa oras na ito'y dumating. Gusto ko sanang marinig ang iyong kwento. Naranasan mo na bang baguhin ng isang hayop ang buhay mo sa pamamagitan ng tiwala nito? Anong di inaasahang biyaya ang dumating sa iyo sa panahong higit mo itong kailangan? Pakibahagi sa comments sa ibaba. Baka sakaling ang kwento mo ang mismong kailangan marinig ng isang tao. Ngayon,